At ang mga kapatid na lalaki ay marahil, at nakikita ko ang ilang mga tape recorder dito, at maire-record nila ito tiyak. Anumang oras ninyo naising malaman kung ano ang sinabi ng banal na Espiritu sa inyo, makipagkita sa mga kapatiran dito na siyang humahawak nitong mga tape recorder. Maaari nilang iparinig itong muli. Tiyak niyong malalaman ang inyong kaso. At bantayan at tingnan kung ito nga'y hindi magaganap ng tumpak sa kanyang pagkasabi. Kita nyo? Kapag narinig niyo itong naghayag ng ganito ang sinasabi ng Panginoon, isang tiyak na bagay o ito ay sa ganitong kaparaanan o siyasatin lang ito muli at tingnan kung ito'y tama o hindi. Kita nyo, ito'y laging sa ganyang paraan. Ngayon, para sa isang kaunting pasakalye lang, at ako'y sadyang medyo masaya ngayong gabi na iilan lamang tayo rito. Tayo ay isang pamilya lamang, hindi ba? Hindi tayo, wala sa atin na mga estranghero. Hindi tayo, magagamit ko lang ang aking salitang Kentucky at pakiramdam ko'y nasa bahay ako ngayon dahil tayo lamang ay. At hindi ko isinasa isang tabi ang Kentucky ngayon. Kung may sinuman dito mula sa Kentucky, meron bang sinuman ditong mula sa Kentucky, itaas ang inyong kamay. Tingnan nyo nga naman, dapat kong maramdamang ako'y nandito sa bahay, hindi ba? Iya'y talagang napakainam. Ang aking ina ay dating namamahala ng isang bahay pangasirahan. At ako'y pumunta doon isang araw upang malaman, may isang malaking grupo ng mga lalaki ang nangungupahan doon at sa malakit mahabang lamesa ay nakaupo. At sinabi ko, ilan dito ang mula sa Kentucky? Tumayo lamang. Bawat isa'y tumayo. At ako'y nagtungo sa iglesia ng gabing iyon, ang aking iglesia, at sinabi ko, ilan dito ang mula sa Kentucky? Bawat isa'y tumayo. Kaya sabi ko, aba, iya'y napakainam. Ang mga misyonero ay nakagawa ng isang mabuting tungkulin, kaya labis nating pinasasalamatan ito. Ngayon sa aklat ng mga taga-Roma, sa ika-11 kabanata at sa ika-28 talata, makinig ng maigi ngayon sa pagbasa ng kasulatan. Tungkol sa Ebanghelyo ay mga kaaway sila dahil sa inyo. Datapwa, tungkol sa pagkahirang ay mga pinaka-iibig sila dahil sa mga magulang. Sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Tayo'y manalangin. Panginoon, tulungan mo kami ngayong gabi habang lumalapit kami dito ng buong paggalang, ng buong puso namin sa katapatan. Tanging para sa iyong kaluwalhatian ay ipinangungusap ang mga bagay na ito. At ako'y tulungan mo, Panginoon, at ilagay lamang sa aking isipan ang mga bagay lamang na nararapat sabihin at kung gaano ang sasabihin. Ako'y pigilan kapag ito'y oras mo na. Hinihiling ko na ang bawat puso'y tatanggap sa mga bagay na ito para sa kapakinabangan ng mga may sakit at nangangailangan sa mga tagapakinig na ito. Sapagkat hinihiling ko ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Ngayon, nais kong buksan itong paksa habang tayo iilan lamang at sisikapin kong hindi tayo manatili ng napakatagal. Ilalapag ko ang aking relo dito at gagawin ang buo kong makakaya ngayon upang mapauwi kayo sa tamang oras. Nang sa gayoy, makababalik kayo bukas ng gabi. Ngayon, manatiling nananalangin. Hindi ko alam kung ang binata ay namigay ng mga card, hindi ko man lamang siya tinanong kung siya, at kung sila'y hindi nga o kung namahagi sila o hindi, ito'y hindi mahalaga. Tayo'y may mga card naman dito kahit papaano kung kinakailangan nating tumawag ng ilan. Kaya kung hindi, bakit ating aalamin na lamang kung ano ang ipinangusap ng banal na Espiritu. Ngayon, kung kayo'y makikinig ng maigi, ngayon ito'y maaaring, habang ako ay tayo'y iilan lamang dito, ito'y tamang oras para sabihin ito, pagkat ito'y patungkol sa aking sariling personal na katauhan. At iyan ang dahilan kung bakit ko binasa itong kasulatan ngayong gabi. Nang sa gayo'y malaman nyo na ang mga kaloob at mga pagtawag ay hindi kahit anong maaaring marapatin ni numan. Si Pablo na nangungusap dito ay nagsabi ang mga Hudyo sa tanglaw ng Ebanghelyo ay binulag at inilayo mula sa Diyos na iyan ay para sa ating kapakanan. Subalit, ang talata bago pa man yan ay nagsasaad na ang buong Israel ay maliligtas. Ang buong Israel ay maliligtas batay sa pagkahirang. Inibig sila ng Diyos na Ama at binulag sila upang tayong mga hintil ay magkaroon ng pagkakataon. Ngayon ng pagsisisi, nang sa gayon sa pamamagitan ni Abraham, ang kanyang binhi ay makapagpala ng buong sanlibutan ayon sa kanyang salita. Tingnan niyo kung gaano ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. Ang kanyang salita ay nararapat lamang maging.
Siya'y sadyang hindi maging ano paman. At ngayon tayo, sa pamamagitan ng ang Diyos na humirang sa atin, Kanyang hinirang ang mga Hudyo. At siya'y, ang lahat ng mga bagay na ito ay batid na ng Diyos sa simula pa lang. Nang siya'y mangusap tungkol sa kanila, kung ano ang kahihinatnan, alam na niya ito sa simula pa lang. Ngayon ang Diyos, upang maging Diyos, sa pasimula ay kinakailangan niyang malaman ng wakas o kung hindi, siya ay hindi ang walang hanggang Diyos. Hindi ipinahihintulot ng Diyos na sino man ay mapahamak, tiyak na hindi. Hindi niya nais na sino man ay mapahamak. Ngunit sa umpisa ng pasimula ng mga araw, sa daigdig, alam na ng Diyos kung sino talaga ang maliligtas at kung sino ang hindi maliligtas. Hindi niya nais na mapahamak ang mga tao. Hindi niya kalooban na mapahamak ang sinuman, kundi kalooban niya ang maligtas ang bawat isa. Subalit alam niya mula pa sa pasimula kung sino nga ang maliligtas at kung sino ang hindi. Iyan ang dahilan kung bakit nasasabi niya sa pasimula pa lang na ang bagay na ito ay magaganap, ang bagay na iyan ay magaganap, o ito ay magiging ganyan, ang taong ito ay magiging ganyan ng kilo. Kita nyo? Nalalaman niya ito sa simula pa lang sapagkat siya ay walang katapusan. Kung alam ninyo kung ano ang ibig sabihin nito, iyan lamang ay walang anuman na hindi niya alam. Kita nyo, alam niya, ama, walang anuman bago pa dumating ang panahon at pagkatapos na wala ng panahon pa, kita nyo, alam pa rin niya ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay ay nasa isipan niya. At gayon din tulad ng sinabi ni Pablo sa mga taga-Roma, sa ika-8, ika-9 na kabanata, kung gayoy bakit humahanap pa siya ng kamalian? Kaya nalalaman natin na, ngunit ang Diyos, gaya sa pangaral ng Ebanghelyo, may isang nagsabi, kapatid na Branham, pinaniniwalaan mo ba yan? Ang sabi ko, tingnan mo, sabi, ikaw marahil ay Calvinist. Sabi ko, ako ay Calvinist habang ang Calvinist ay nasa Biblia. Ngayon, may isang sanga sa punong kahoy na Calvinismo. Subalit marami pang mga sanga sa punong kahoy rin. Ang isang puno ay mahigit pa sa isang sanga. Nais niya lamang na magdagdag ng kung ano roon sa walang hanggang kasiguruhan at pagkaraan ng ilang sandali ay aalis ka patungong universalismo at humiwalay ka kung saan. Wala nang katapusan sa ganito. Ngunit kapag ikaw ay sawa na sa Calvinismo, babalik na naman at magsisimula sa Arminianismo. Kita nyo? May isa pang sanga sa punong kahoy at isa na namang sanga sa punong kahoy na nagpapatuloy lang ang buong bagay ang bumubuo sa punong kahoy. Kaya ako'y naniniwala sa Calvinismo habang ito'y nananatili sa kasulatan. At ako'y naniniwala na alam na ng Diyos bago pa man itatag ang sanlibutan, hinirang ang kanyang iglesia kay Kristo at pinatay si Kristo buhat ng itatag ang sanlibutan. Ganyan ang isinasaad ng kasulatan. Siya ang kordero ng Diyos na pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan. Kita nyo? At sinabi ni Jesus na kilala na niya tayo bago pa man itatag ang sanlibutan. Sinabi ni Pablo na siya'y nakakilala na sa atin at nakapagtalaga sa atin sa pagkukupkup ng mga musmus sa pamamagitan ni Jesus Kristo bago pa man hinubog ang sanlibutan. Iya'y Diyos. Iya'y ang ating Ama. Kita nyo? Kaya huwag kayong mag-alala. Ang mga gulong ay umiikot ng sadyang tama. Lahat ng bagay ay dumarating sa tamang panahon. Ang kailangan lamang ay ang sumabay ka sa ikot. Iyan ang mabuting bahagi tungkol dito. Kung gayoy, alam mo kung paano gawin kung ikaw ay kasabay sa ikot. Ngayon, pansinin ngayon, ang mga kaloob at pagtawag ay hindi binabago. Iyan ang tanging paraan na ako'y maaaring makapagbatay sa eskriptural na pagtawag sa akin ng Panginoon. At nagtitiwala na ako'y kasama ng mga kaibigan ko sa gabing ito, na tiyak na makauunawa nito at hindi mag-iisip na ito'y personal. Kundi nang sa gayoy, magkaroon kayo ng pangunawa at malaman kung ano ang sinabi ng Panginoon na kanyang gagawin, at makatagpo ng isang bagay na kumikilos at pagkatapos ay sundan ito. Ngayon sa pasimula, ang unang bagay na aking natatandaan pa ay ang isang pangitain. Ang unang bagay na aking nagugunita sa aking isipan ay isang pangitain na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. At iyan ay maraming taon na ang nakaraan. Ako'y isang munting batang lalaki. At ako'y may isang bato sa aking kamay.
Ngayon ako'y humihingi ng inyong paumanhin. Naaalala ko na ako ay nagsuot ng isang mahabang damit. Hindi ko alam kung kayo, sino man sa inyong lahat na matanda na upang makaalala ng ang mga mumunting batang lalaki dating nagsusuot ng mga mahabang damit. Ilan dito ang nakakaalala na ang mga paslit ay nagsusuot, ng mga mahabang damit? Aba, natatandaan ko sa aking maliit at lumang dampa kung saan kami naninirahan. Ako ay gumagapang noon sa sahig. At may isang tao, hindi ko kilala kung sino ito, na pumasok at si nanay ay nag-ayos ng isang maliit na asul na laso sa aking damit. At ako'y nagsisimula pa lamang na maglakad. Subalit ako'y gumagapang noon at ibinaong ko ang aking daliri sa niebe na nasa kanilang mga paanan at kinakain ng niebe mula sa kanyang paanang nakatayo sa may tagiliran ng chimnea na nagpapainit. Natatandaan kong kinarga ako ng aking ina dahil dito. At pagkatapos ang sumunod na bagay na aking natatandaan, ay marahil mga 2 taon ang nakaraan na ako'y may isang maliit na bato. At ako'y magta-3 taong gulang na at ang aking bunting kapatid na lalaki noon ay halos magda-2 taong gulang. At kaya kami nasa likuran ng bakuran kung saan may isang lumang tapyas na bakod, kung saan nila dating dinadala ang kahoy at tinatapyas ang kahoy. Ilan ang nakaaalala sa mga araw na iyon kung kailan nyo dating hinihila ang kahoy pataas sa likurang bakuran at tinatapyas ito? Bakit ba ako nagsulpa ng kurbata ngayong gabi? Ako'y mismong nasa bahay. Pagkatapos ng sila, doon sa labas sa lumang tapyas-tapyas na bakod, ay may isang balit na sanga ng ilog na umaagos doon na nagmumula sa batis. May isang lumang panalok na yari sa tuyong balat ng kalabasino doon sa itaas sa may batis kung saan kami sumasalok ng aming tubig at ibinubusi ito sa lumang timbang sidar at dinadala ito pababa. Naaalala ko ang huling pagkakataong nakita ko ang aking munting matandang lola bago siya namatay. Siya ay 110 taong gulang. At nang siya'y namatay, binuhat ko siya sa aking mga bisig at hinawakan siya ng pagganito bago siya namatay. Niyakap niya ako at sinabi, "Pagpalain ng Diyos ang iyong kaluluwa, honey, ngayon at magpakailanman nang siya'y mamatay." At sa palagay ko'y hindi man lang nagkaroon ng babae ng isang paris ng sapatos para sa kanyang sarili sa buhay niya. At naaalala ko habang pinagmamasdan ko siya, at kahit nung ako'y isang binatang lulusong at titingin sa kanila, tuwing umaga'y gigising siya na nakapaa at dadaan sa niyebing iyon pataas sa may batis, iigib ng isang timbang tubig at babalik. Ang kanyang mga paa ay nakaapak mismo roon para hindi niyo ito kawaan. Siya'y nabuhay ng 110. Kaya, opo, siya ay talagang napakalakas din. Kaya noon ay natatandaan kong kinikwentuhan niya ko tungkol sa mga huli ng aking ama na nilaro niya nung siya'y bata pa. At iyang kawawang matandang nilalang, naisip ko paano kaya siya aakyat diyan sa itaas ng kisame. Isang maliit at lumang dalawahang silid na dampa at ito'y may kisame doon sa itaas. At sila'y may 2 mura pang punong kahoy na pinutol at ginawang isang hagdanan upang makaakyat. Bueno, sabi ko, ngayon sinabi niya, ngayon pagkatapos ng hapunan ay sasabihin ko sa iyo, ipapakita ko sa iyo ang mga huli ng iyong tatay. At sabi ko, sige. Kaya ipapakita niya ang mga ito sa akin sa isang baul sa itaas kung saan niya inililigpit ang kanyang damit tulad ng ginagawa ng mga matatanda. At naisip ko, paano kaya sa mundo na iyang kawawang matandang nilalang ay makakaakyat diyan sa hagdanan? Kaya ako'y lumibot doon at sinabi ko, "Lola," sabi ko, "ngayon, sandali honey, aakyat ako riyan at tutulungan kita." Sinabi niya, "Tumabi ka." Pataas diyan sa hagdanan ay umakyat siyang parang isang squirrel. Sabi niya, "Aba, sige na." At sinabi ko, "Sige Lola." Naisip ko, kung ako'y maaari lamang na maging tulad niyan, na ganyang lakas pa sa akin sa 110 taong gulang. Ngayon pagkatapos ay naaalala ko habang narito sa maliit at lumang batis at ako'y may isang bato at inihahagis ito pababa ng ganyan sa may putikan, pinipilit na ipakita sa aking munting kapatid na lalaki kung gaano ako kalakas. At naroon ng isang ibong nakadapo sa may punong kahoy at siya'y umuhuni lang gumagalaw ng paikot-ikot, isang munting matandang robin o tilanga. At ang munting robin, akala ko'y nangusap siya sa akin. At ako'y lumingon at nakinig at ang ibon ay lumipad papalayo. At isang tinig ang nagsabi, "Ikaw ay gugugol ng malaking bahagi ng iyong buhay malapit sa isang lungsod na tinatawag na New Albany." Iya'y 3 milya mula sa kung saan ako lumaki. Nagtungo mga 1 taon ang lumipas sa dakong ito na walang kamalay-malay tungkol sa pagpunta New Albany. Sa paglipas ng panahon, kung papaanong ang mga bagay na iyon, ngayon tingnan, ang aking pamilya ay hindi relihiyoso. Ang aking ama at ina ay hindi nagsisimba. Bago pa yan, sila'y mga Katoliko. Ang aking munting pamangking lalaki nakaupo rito kung saan man sa gabing ito sa palagay ko. Hindi ko alam, siya'y isang sundalo.
Ako'y nananalangin para sa kanya. Siya mismo'y Katoliko. Katoliko pa rin. At nung nakarang gabi nang siya'y narito at nakita ang mga bagay na iyon mula sa Diyos, siya'y nakatayo roon mismo sa plataforma, sabi niya, habang nakatayo roon. At sabi niya, Tito Bill, siya'y napasa ibang bansa sa loob ng matagal na panahon. Ang sabi, nang makita ko yan, sabi, iyan hindi nangyayari sa Iglesyang Katoliko. Sinabi niya, iyan, ako'y naniniwala, Tito Bill, ikay tama, ang sabi niya. At kaya sinabi ko, honey, ito'y hindi ako na tama, ito'y siya na tama. Kita niyo, siya na tama. At kaya siya'y nagsabing, sinabi ko, ngayon, ako'y hindi humihiling sa iyo na gumawa ng walang anuman, Melvin, kundi ang maglingkod lang sa Panginoong Hesus Kristo ng buong puso mo. Pumunta ka sa kahit saan mo gusto. Ngunit tiyakin mo lang sa iyong puso na si Hesus Kristo ay isinilang na. Tingnan mo, sa iyong puso, pagkara ay pumunta ka sa kahit saang iglesia na gusto mo matapos yaon. Ngayon, subalit ang aking pamilya, bago pa man ako isilang, ay mga Katoliko. Ang aking ama ay Irish at ang aking ina ay Irish. Ang tanging pagkakahiwalay diyan sa dugong Irish, ang aking lola ay isang Cherokee Indian. Ang aking ina ay halos mistisa lang. At kaya pagkatapos ako, sa akin, ito'y aming henerasyon, pagkaraan ng tatlo ay unti-unti nang nawala. Ngunit iyan ang tanging humiwalay sa pagiging purong Irish. Harvey at Branham ang pangalan. At pagkatapos niyan ay Lyons na isa pa ring Irish. At saka silang lahat ay mga Katoliko. Subalit ang aking sarili, hindi kami sinanay sa relihiyon o pagtuturo bilang mga musmus. Ngunit ang mga kaloob na iyon, iyang mga pangitain. Ako'y nakakita ng mga pangitain mismo noon tulad din ng nakikita ko ngayon. Iya'y tama sapagkat ang mga kaloob at pagtawag ay hindi binabago. Ito'y alam na ng Diyos sa simula pa lang, ang Diyos na gumagawa ng isang bagay. Mula pa noon sa aking buhay ay natatakot akong magsalita ng kahit ano tungkol dito. Nabasa na ninyo ang aking kasaysayan sa maliit na aklat na tinatawag na si Jesus Kristo ang dati pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Palagay ko'y nasa ilan sa mga librong ito. Sa ibang mga librong ito, iyan ba'y tama, Jean? Ito ba'y nandito sa pangkaraniwang libro? Nasa librong nasa atin ngayon? Ito ba'y ang kasaysayan ng buhay? Sa palagay ko'y ito nga. Kung gayon ang tayo'y hindi ba masagwa iyan? Sarili kong mga libro at di ko mismo binasa ang mga ito kailanman? Ngunit may ibang tao na sumusulat ng mga ito. Kaya kung gayoy may kung ano lang na kinukuha nila sa pagtitipon, tapos na ako sa ganyan. Kaya ako'y naghahanap naman para sa isang bagay na palaging mangyayari. Kaya saka ang mga ito'y maayos. Nabasa ko na ngayon ang ilang bahagi ng mga ito dito at doon kapag ako'y nakakaroon lang ng pagkakataon. At ngayon kahit papaano bilang isang munting batang lalaki, alam niyo ang pangitain na kung paano ito nangusap sa akin. Ako'y mga 7 taong gulang noon at ang sabi, huwag kang iinom o maninigarilyo o dungisan man ang iyong katawan na kahit anong paraan, magkakaroon ng gawaing gagampanan mo kapag ikay tumanda-tanda na. At narinig niyo nang nabanggit iyan sa libro? Aba, iya'y tama. Palagi na lang itong nangyayari. Nang ako'y naging isang ministro, aba, saka ito talagang nagsimulang mangyari ng madalas. At isang gabi nakita ko ang ating Panginoong Hesus. Sinasabi ko ito na may pahintulot, ako'y naniniwala na mula sa banal na Espiritu. Ang anghel ng Panginoon na dumadalaw ay hindi ang Panginoong Hesus. Ito'y hindi niya kamukha sa gayon pa ring pangitain. Dahil sa pangitain nakita ko, ang Panginoong Hesus, siya ay isang maliit na lalaki. Siya'y hindi. Ako'y nasa labas noon sa bukid na nananalangin para sa aking ama. At ako'y bumalik sa bahay at ako'y nagpunta sa higaan. At nung gabing iyon ay tiningnan ko siya at ako'y nagsabing, O Diyos, iligtas mo siya. Ang aking ina ay ligtas na at nabautismuhan ko na siya. Pagkatapos ay naisip ko, naku, ang aking amay labis-labis kong uminom at naisip ko kung mapapatanggap ko lang siya sa Panginoong Hesus. Ako'y lumabas, nahiga sa isang maliit na lumang banig sa may sala, malapit sa pintuan. At may nagsabi sa akin, bumangon ka. At ako'y bumangon, lumakad, at bumalik sa tanimang nasa likuran ko. Isang lumang taniman ng broom sage. At doon nakatayong di lalampas sa 10 talampakan mula sa akin ay nakatindig ang isang lalaki. Nakasuot ng puting damit, isang maliit na lalaki. Nakahalukip-kip ang kanyang mga bisig ng pagganito, isang balbas na tila ba maiksi, ang buhok ay hanggang sa kanyang mga balikat. At siya'y nakatinging patagilid mula sa akin tulad niyan. Mukhang mahinahon ang anyo.
Subalit hindi ko ito maunawaan kung papaano ang kanyang mga paa. Ang isa'y nasa likuran lang nung isa pa. At ang hangi umiihip, ang kanyang balabal ay gumagalaw, ang tanim na sage ay umuugoy sa hangin. Naisip ko, ngayon teka muna. Napagat ako sa aking sarili, sabi ko, ngayon hindi ako tulog. At bumunot ng maliit na piraso niyang tanim na sage. Alam nyo, kinuha itong parang pantinga. Inilagay ko ito sa aking bibig. Lumingon akong pabalik sa bahay. Sabi ko, hindi. Ako'y naroon sa loob na nananalangin para kay Itay at may nagsabing lumabas ako rito at naritong nakatindig ang lalaking ito. Naisip ko parang kamukha niyan ang Panginoong Hesus. Naisip ko, hindi ko alam kung ito nga ba. Siya'y nakatingin ng sadyang tamang-tama, padiretso tungo sa kung saan nakatirik ang bahay namin sa ngayon. Kaya ako'y kumilos sa daang ito upang malaman ko kung makikita ko siya. At nakikita ko ang tagiliran ng kanyang mukha ng pagganyan. Subalit siya, kinailangan ko pang lumibot sa ganitong daan para makita siya at sinabi ko, hindi nakapagpakilos sa kanya. At naisip ko, palagay ko itatawagin ko siya. At sinabi ko, Jesus? At nang siya'y lumingon siya ng paganyan. Iyan lang ang tanging natatandaan ko, iniabot lang niya ang kanyang mga bisig. Walang pintor sa mundo na makapagpipinta ng larawan niya ng mga katangian ng kanyang mukha. Ang hawig na nakita ko ay ang iyang ulo ni Kristo sa gulang na 33 ni Hoffman. Nasa diksi ko na ito sa lahat ng panitikan at lahat ng ginamit ko. Iyay dahil sa halos kahawig niyan iyon. At kaya kung gayon, talagang napakalapit, kasing lapit ng magagawa nito. Siya'y mukhang isang lalaki na kung siya'y magsasalita ay magugunaw na ang mundo. At subalit punong-puno ng pag-ibig at kabutihan hanggang sa ikaw, ako'y nanatili lamang doon. At nung madaling araw natagpuan ko ang aking sarili nung pagbubukang liwayway, ang kamisa dentrong pajama ay nakababad sa luha nang ako'y maalimpungatan. Palakad-lakad pabalik mula sa taniman ng broomsage pa uwi. Isinalaysay ko ito sa aking kaibigang ministro. Ang sabi niya, Billy, iyan ay makapagpapabaliw sa iyo. Sabi niya, iyan ang dyablo. At ang sabi, huwag kang makikipaglokohan sa anumang tulad niyan. Ako'y isang ministrong baptist nung panahong iyon. Bueno, dumalaw ako sa isa pang dati ko ng kaibigan, umupo ako at sinabi sa kanya ang tungkol dito. Sabi ko, kapatid, ano kaya ang palagay mo diyan? Ang sabi niya, bueno, Billy, sasabihin ko sa iyo, sabi niya, ako'y naniniwala na kung sisikapin mong panatilihin ang iyong buhay, ipangaral mo lang kung ano ang nasa Biblia rito. Ang biyaya ng Diyos, di ba pa? Hindi ako sumasang-ayon sa kung anong mga di kapanipaniwalang bagay para bang tulad niyan. Sabi ko, Ginoo, ang ibig kong sabihin ay hindi ang akumbinsi sa kung anong di kapanipaniwalang bagay. Sabi ko, ang tanging bagay na sinisikap kong malaman ay kung ano ba ito. Sabi niya, Billy, maraming taon na ang nakalilipas, ay dati na silang mayroon ng mga gayong bagay sa mga iglesia. Ngunit sabi, nang mawala na ang mga apostol, ang mga bagay na iyon ay nawalang kasama nito. At sabi, ngayon, ang tanging bagay na mayroon tayong ganyan, anumang uri ng pagtingin sa mga gayong bagay, sabi, ito'y mga espiritista, mga demonyo. Sabi ko, naku kapatid na McKinney, totoo ba yan? Sabi niya, opo, Ginoo. Sabi ko, oh Diyos, mahabag ka sa akin. Sabi ko, ako, naku kapatid na McKinney, maaari bang ikaw ay sumabay sa akin sa panalangin na naway hindi na ito hayaan ng Diyos na mangyari sa akin? Alam mong mahal ko siya? At ako'y hindi nagnanais na maging mali sa mga ganitong bagay. Sabi ko, ikaw ay manalangin kasama ko. Sabi niya, gagawin ko kapatid na Billy. At kaya nanalangin kami doon mismo sa loob ng tirahan ng pastor. Tinanong ko ang ilang mga ministro at gayon ding bagay ang nangyayari. Pagkara ay natakot na ako magtanong sa kanila pagkat iisipin lang ako'y isang diablo. Kaya ako hindi nagnanais na maging ganyan. Alam ko sa aking puso na may nangyari. Ngayon, iyan lang lahat. Mayroon sa aking puso na nangyari. At hindi ko gustong maging ganyan, hindi kailanman. Kaya sa paglipas ng mga taon, narinig ko isang araw sa iglesyang First Baptist kung saan ako'y naging kasapi nung panahong iyon. Narinig ko ang isa'y nagsabi, aba dumalo ka sana at nang marinig mo silang mga holy roller kagabi. At naisip ko, mga holy roller. At ang isang kaibigan ko, si Walt Johnson, isang mangangantang baho. At ang sabi ko, ano ba iyan kapatid na Walt? Sabi niya, isang pulutong nilang mga Pentecostal. Sabi ko, ano? Sabi niya, mga Pentecostal. Sabi, Billy, kung nakakita ka na ng ganyan, sabi, nagpapagulong-gulong sila sa sahig ng paganyan at nagsisilundag ng akyat baba. At sabi, sinasabi nilang kailangan nilang sumatsat sa kung anong klase ng di kilalang mga wika o kung hindi sila'y hindi ligtas. At sinabi ko, nasaan ba yan? Naku, sabi, isang maliit na lumang toldang pagtitipon doon sa labas sa kabila ng Louisville. Sabi, mga negro siyempre. At ang sabi ko,
At sabi niya, marami mga taong puti roon. At sabi ko, ginawa ba nila yan din? Sabi, oo, ginawa nila yun din. At sinabi ko, iyay katawa-tawa na. At ang mga tao'y nagkakagulo sa gawaing tulad niyan. Sabi ko, aba palagay ko'y kailangan lang nating magkaroon ng mga ganoong bagay nung isang linggo ng umaga. Hindi ko malilimutan yun, siya'y kumakain noon ng kapirasong tuyong balat ng orange para sa impatsong nagkaroon siya. At sadyang nakikita ko yon na para bang ganun din kahapon. At naisip ko, sumasatsat, lumulundag ng akit baba. Ano kayang klase ng relihiyon ang makukuha nila sa susunod? At kaya ako'y nagpatuloy. Pagkalipas niya, nakilala ko ang isang matandang lalaki na narito sa simbahan marahil ngayon. O siya'y nakadalo narito sa simbahan sa pangalang John Ryan. At nakilala ko siya sa isang lugar, ang matandang lalaki na may mahabang balbas at buhok. At siya'y narito marahil, akala ko'y galing siya sa Benton Harbor dito, sa bahay ni David. At mayroon silang lugar sa Louisville, inipilit kong hanapin silang mga tao at tinatawag nila itong paaralan ng mga propeta. Kaya naisip kong pupunta ako at titingnan kung ano iyon. Bueno, wala akong nakikitang maski sinong hindi nagpapagulong-gulong sa sahig, ngunit meron silang mga kakaibang doktrina. At doon ko nga nakilala ang matandang lalaking ito. Inimbitahan niya akong pumunta sa kanyang lugar. Ako'y nagpunta para sa isang bakasyon, at ako'y naruroon isang araw at bumalik sa kanyang bahay at siya'y nakaalis na. At siya'y umalis patungong kung saan sa may Indianapolis. Sabi, tinawag siya ng Panginoon, ang kanyang may bahay. Sabi ko, ibig mong sabihin, hinayaan mong lalaking iyan na umalis ng ganyan? Sabi niya, naku, siya'y lingkod ng Diyos. Ang kawawang matandang nilalang ay namatay, mga ilang linggo na ang nakalipas, narinig ko. Siya'y deboto sa kanya, aba. Yan ang klase ng asawang magandang magkaroon. Siya'y tama, umali, siya'y tama kahit papaano. Sabi ko, bueno, alam kong sila. Ngayon siya, si kapatid na Ryan, naririto ka ba? Wala pala siya rito. Nandito siya nung isang araw. Hindi ba mga binata? Bueno, sila'y namumuhay lamang sa kung ano ang magkaroon sila at wala siyang kahit anong makakain sa bahay. Iya'y tama at nakahuli ako ng ilang isda sa isang lanaw o isang lawa sa Michigan. At ako'y bumalik sa lugar at niwala nga silang mantika sa bahay o sebo upang mailuto ang isda. Ay sabi ko, iniwang kaniyang walang kahit anuman sa bahay? Sabi na ko, pero siya'y lingkod ng Diyos, kapatid na Bill, sabi siya. At naisip ko, bueno, pagpalain ng iyong mabuting kalooban, kapatid, ako'y naninindigan na kasama mo. Iya'y tama. Iniisip mo ng ganyan, kalaki ang iyong asawa, ako'y handang umayon at manindigan na kasama mo. Iya'y tama. Kailangan natin ng maraming kababaihang tulad niyan ngayon at maraming lalaking iniisip ang kanilang may bahay na tulad niyan. Iya'y tama. Ito'y magiging isang mas mainam na Amerika kung ang mga asawang lalaki at mga asawang babae ay magsasama-sama ng ganyan. Tama o mali, manatili sa kanila. Hindi na magkakaroon pa ng napakaraming mga diborsyo. Kaya kami nagtungo sa, pagkatapos ay nagpatuloy ako at sa aking paglalakbay pa uwi, iyon ay isang kakaibang bagay, ako'y napadaan sa Mishawaka. At ako'y nakakita ng maliliit na mga lumang kotse ngayon na nakatigil sa kalye, tinatawag na malalaking mga karatula ang nasa kanila na nagsasaad ng si Jesus lamang. Naisip ko, ano kaya si Jesus lamang? Yan siguro'y panrelihiyon. At ako'y nagpunta rito at ito ang mga bisikletang mayroon nito roon, si Jesus lamang. Mga Cadillac, mga Model T Ford, lahat na si Jesus lamang ang nakalagay dito. Naisip ko, aba, ano kaya yan? Kaya sinundan-sundan ko ito, nagpunta at natuklasang ito'y isang panrelihiyong pagtitipon. 1,500 hanggang 2,000 mga tao ang naruroon. At narinig kong lahat, doon iyang tilian at paglundag ng akit baba at pangyayaring kapuna-puna. Naisip ko, aba, dito ko malalaman kung ano ba ang mga holy roller. Kaya ginamit ko ang aking lumang Ford, alam nyo, na aking sinasabing tumatakbo ng 30 milya sa isang oras. 15 sa dang ito at 15 paakyat baba sa dang ito. Kaya ipinarada ko ito sa isang tabi. Ako nang makakuha ako ng lugar na mapagpaparadahan at lumakad pabalik sa kalye, pumasok sa loob, tumingin sa baligid at lahat ng makatatayo ang nakatayo, kinailangan kong tumingkayad upang makakita sa ibabaw ng kanilang mga uluhan. At sila nooy nagtitilian at naglulundagan at nagtutumbahan at kumikilos ng walang ingat. Naisip ko, anong klase ng mga tao yan? Ngunit mas matagal na ako'y nakatayo roon, mas lalong mabuti ang aking naramdaman. Iya'y tila napakainam. Ama, wala namang diferensya sa mga taong ito, hindi sila baliw. Nakausap kong ilan sa kanila, kaya sila'y mga mabubuting tao.
Kaya sinabi ko, bueno, ngayon, iyan ang gayon ding pagtitipong nilabasan ko at magdamag na nanatili nung gabing iyon at kinabukas ay pumasok ako. At narinyo na akong nagsabi niyan sa aking kasaysayan ng buhay. Ako'y nasa plataporma noon kasama ang 150 o 200 mga ministro at marahil ay mas marami pa. At gusto nila na ang bawat isa'y tumindig lang at sabihin kung tagasaan sila. Alang sabi ko, Evangelistang William Branham, Jeffersonville, naupo na, Baptist. Kaya naupo na, ang bawat isa ay nagsabi kung tagasaan sila. Kaya nung sumunod na umagang iyon, nang ako'y makapasok doon sa loob, ako'y pagdamag na natulog sa bukid nung gabing iyon, at inunat ang aking pantalon sa pagitan ng dalawang upuan ng Ford, alam nyo. At ako, lumang pantalong seersucker, pangkaraniwang t-shirt, alam nyo. Kaya kinabukas ay dumalo ako sa pagtitipon na suot ang aking pangkaraniwang t-shirt. Ako'y nakapunta, ako'y walang dala kundi 3 dolyar at kinailangan kong makakuha ng sapat na gasolina upang makauwi. At pagkatapos ako'y kumuha para sa akin ng ilang mga ensaymada, iyang tipong luma, alam nyo, pero ako'y nakaraos din. At ako'y nagtungo sa isang buka insindeyo, kumuha para sa akin ng isang basong tubig, alam nyo, at ang mga ito'y napakainam. Kaya ibinabad ko mga ito ng konti at nagalmusal. Ngayon, makakakain akong kasama nila, ngayon sila'y kumakain ng 2 beses sa isang araw, subalit wala akong mailagay sa pag-aalay, kaya ako'y hindi magsasamantala sa kanila. Kaya pagkatapos ako'y dumaluroon nung umagang iyon at sinabing, kailangan ko na lang isalaysay itong bahaging ito. At kaya dumating ako doon ng umagang iyon at ang sabi niya, kami naghahanap kay William Branham, isang batang ebangelista na nasa plataporma kagabi, isang Baptist. Sabi nais namin hatid niya ang mensahe sa umagang ito. Nakikinikinita kung ako'y pag-iinitan ng kulutong ng mga taong iyan, ako na isang Baptist. Kaya ako'y tipong dumausdos ng upo sa aking inupuan. Ako'y nakasuot ng pantalong seersucker at isang t-shirt, alam nyo, at kami nagsusuot ng clerical. Kaya at ako'y nakaupo ng pagganito sa upuan. Kaya siya'y nagtanong ng 2 o 3 beses at ako'y nakaupo sa tabi ng isang negrong kapatirang lalaki. At ang dahilan kung bakit ininaos nila ang kanilang konbensyon sa Hilaga ay dahil sa ang pagbubukod ay nasa timog noon. Kaya hindi nila maidaraos iyon sa timog. Kaya ako'y nagtaka kung ano ba talaga ito si Jesus lamang. At naisip ko, hanggat ito'y si Jesus, ito'y tama. Kaya wala itong nagagawang anumang pagkakaiba kung ito may paano ito hanggat ito'y siya. Kaya ako'y naupo roon ng sandali at pinagmasdan sila. At kaya sila'y tumawag ng 2 o 3 beses pa. At itong negrong kapatirang lalaki tumingin sa akin ang sabi niya, kilala mo ba siya? Ako, ang sa pilitang hamon sa paglalantad ng katotohanan ay naroon na. Hindi ako makapagsinungaling sa tao, hindi ko gusto. Ang sabi ko, tingnan mo kapatid. Oo, kilala ko siya. Sabi niya, kung gayon puntahan mo at dalhin mo siya rito. Sabi ko, bueno ako, sasabihin ko sa iyo kapatid. Sabi ko, ako'y siya. Ngunit alam mo, sabi ko, tingnan mo ako, ang mga pantalong seersucker na ito, umakyat ka na roon. At sinabi ko, hindi ako makakakyat doon. Sabi ko, nasuot itong pantalon tulad nitong kutud na t-shirt. Sabi, silang mga tao ay walang pakialam sa kung paano ka manamit. Sabi ko, bueno, tingnan mo, huwag mong babanggitin ito, narinig mo? Sabi ko, kita mo, suot ko itong pantalong seersucker, ayaw ko umakyat doon. Sabi, sino bang nakakaalam ng kinaroonan ni William Branham? Sabi niya, eto siya. Eto siya. Ay, naku, ang mukha ko'y talagang pulang-pula, alam nyo. At walang suot na kurbata, alam nyo, at itong maliit na lumang t-shirt, alam nyo, at suot na maiksi ang mga manggas ng pagganito. At ako'y lumakad bakyat doon, ang aking mga taingay nagliliyab, kailan may hindi pa ako nakalapit sa isang mikropono. At kaya ako'y nangaral doon, at kumuha ako ng paksa na kailan may hindi ko malilimutan iyon. Itiningin ng mayamang lalaki ang kanyang mga mata sa impyerno at pagkaray sumigaw siya. Ako maraming pagkakataon na ay nangangaral ng may ikling 3 bagay tulad niyan, halika tingnan ng isang tao, sinasampalatayanan mo ba ito o pagkaray umiyak siya? At ako ay nagpatuloy sa pagsasabing walang mga bulaklak, pagkaray umiyak siya. Walang mga pulong panalangin, pagkaray umiyak siya. Walang mga bata, pagkaray umiyak siya. Walang mga awitin at pagkaray umiyak siya. Pagkatapos ay umiyak ako. Kaya nang matapos ang lahat ng iyon, naku, lahat sila'y nakapalibot sa akin, nagnanais na pagdausin ako ng isang pagtitipon para sa kanila. At naisip ko, siguro ako isang holy roller. Kita nyo? Kaya naisip ko marahil. Kita nyo, sila'y talagang mga mabubuting tao. At ako'y lumakad palabas doon, isang lalaki na nakasuot ng isang paris na totang cowboy at malaking sombrerong cowboy. Ang sabi ko, sino ka? Sabi niya, ako si Elder Kwan mula sa Texas.
Naisip ko, bueno, iyay tila ba isa pang lalaki ang lumakad papalapit na nakasuot nitong maliit na maikling pantalong maluwag na lampas tuhod. Alam nyo na dati nilang ginagamit sa paglalaro ng golf at isa sa mga maliliit na hapit na sweater na ito. Ang sabi niya, ako si Reverend Juan mula sa Florida, maaari ka bang pumuntang Magdaos? Naisip ko, ako'y mismong nasa tahanan ako dito sa pantalong sirsaker na t-shirt na ito. Iyay sadya ang maayos. Kaya narinig na ninyo ang kasaysayan ng buhay ko sa mga bagay na iyon. Kaya ako'y titigil dito at magsasabi sa inyo ng isang bagay na kailanmay hindi ko pa naisalaysay noon. Ang unang bagay na nais kong itanong sa inyo, lalaktawang ko na sana iyan. Kailanmay hindi ko pa ito nabanggit sa publiko sa aking buhay. Kung ipapangako ninyo sa akin na mamahalin ninyo ako at sisikaping mahalin ako at mas mamahalin matapos kong sabihin itong gaya pa rin nang bago ko ito sabihin, itaas ang inyong kamay. O sige, yan ang pangako ninyo. Pangahawakan ko ito sa inyo. Nakaupo sa pagtitipon ng gabing iyon, habang inaawit nila ang kanilang mga awiti, ipinapalakpak nila ang kanilang mga kamay. At inaawit nila ako, iyang munting awiting, alam kong iyon ay ang dugo, alam kong iyon ay ang dugo. Sila'y nagtatakbo ang paakyat at pababa sa mga tabing daan at lahat na at sadyang nagsisigawan at pinupuri ang Panginoon. Naisip ko, iya'y tila napakainam sa akin. Ako'y nagsimulang at lagi silang tumutukoy sa mga gawa 2:4, mga gawa 2:38, mga gawa 10:49, lahat ng yan naisip ko, aba, iya'y kasulatan? Kailan may sadyang di ko pa ito nakita ng ganyan nung una. Ngunit naku, ang puso ko'y nag-aalab. Naisip na ito'y kahanga-hanga. Akala ko sila'y isang pulutong ng mga holy roller nang una ko silang makilala. At naisip ko, ay naku, ngayon sila'y isang pulutong ng mga anghel. Kita nyo, binago ko kaagad ang aking pag-iisip. Kaya kinabukasan, nabigyan ako ng Panginoon nitong malaking pagkakataon upang idaos ang mga pagtitipong ito. Naisip ko, ay naku, sasama ako sa pulutong ng mga taong ito. Iyan siguro ang klaseng dati nilang tinatawag na ang metodistang sumisigaw. Nagtagal pa ng kaunti, naisip ko siguro, iyan na kung ano iyon. Kaya naisip ko, aba, ako'y tiyak na gusto ko yan, na kung mayroon sa kanila na nagustuhan ko, sila'y mga mapagpakumbaba at magiliw. Kaya ang isang bagay na di ko maunawaan ay iyang pagsasalita sa iba't ibang wika. Ako'y pinukaw niyan. At ako, may isang lalaki roon gaya ng nakaupo rito at ang isa'y nandirito at sila ang mga nangunguna sa grupo. Itong isa ay tatayo at magsasalita sa iba't ibang wika, ito naman ang magpapaliwanag niyon. At magsasabi ng mga bagay tungkol sa pagtitipon at iba pa. Naisip ko, aba, kailangan kong basahin iyan. Kaya pagkaraan, gayon din naman ay babagsak sa ganito at pagkatapos ay babalik sa isang iyan at bawat isa'y nagsasalita sa iba't ibang wika, nagpapaliwanag. Ang natira sa iglesia ay magsasalita, ngunit ang interpretasyon ay tila hindi dumadating na tulad sa dalawang lalaking ito. Ngayon nakita kong nakaupo silang magkalapit sa isa't isa. Naisip ko, ay naku, siguro'y mga anghel sila. Kaya habang nakaupo doon sa likuran, kung ano pa man yan, alam ninyo, hindi ko yan maunawaan, ito'y dumarating sa akin. At ako'y may paraan ng pag-alam ng mga bagay kung nais ng Panginoong malaman ko, iyon alam nyo. At ako'y hindi, iyan ang dahilan kung bakit sinasabi kong hindi ko ito inihahayag kailanmay hindi pa sa publiko. Kung talagang gusto kong malaman ang anumang bagay, karaniway nagsasabi ang Panginoon sa akin tungkol sa mga bagay na ito. Ukol diyan ang kaloob, alam nyo. Kaya, hindi mo basta-bastang maihahayag sa harap ng mga tao, ito'y nagiging parang tulad ng paghahagis ng iyong mga perla sa harap ng mga baboy. Ito'y isang sagradong bagay na banal at di mo nais gawin iyan. Kaya pananagutin ako ng Diyos. Tulad ng pakipag-usap sa mga kapatiran, di ba pa? Hindi ko pipiliting alamin ang isang bagay na masama tungkol sa isang kapatid. May isang pagkakataong nakaupo sa isang lamesang kasama ang isang lalaki, siya na ang kanyang bisig ay nakayakap sa akin. Ay nagsabi, "Oh kapatid na Branham, mahal kita." At ako'y nakadama ng kung anong kumikilos. Tiningnan ko siya, hindi niya sana sinabi yon sa akin. Alam kong hindi niya ginawa yon. Alam nyo, dahil naroon yun, siya'y walang pasubaling isang ipuplito. Kung mayroon ngang isa. Kita nyo, at doon mismo na ang kanyang bisig ay nakayakap sa akin. Sabi ko, bueno, okay. Lumakad ng papalayo. Hindi ko gustong malaman yan. Gugustuhin ko na lang na makilala siya sa paraang kilala ko siya bilang aking kapatid. At pabayaan na lang iyon ng ganyan. Hayang ang Diyos ang gumawa ng iba pa niyon. Kita nyo? At hindi ko nais na malaman ang mga bagay na iyon.
At maraming pagkakataon sa mga bagay na ito, iyon na hindi rito sa iglesia. Ako'y uupo sa silid, uupo sa isang restaurant, at sasabihin ng banal na Espiritu sa akin ang mga bagay na magaganap. Ang mga taong naririto mismo ay nakakaalam na iyan ay katotohanan. Ako'y titigil sa aking bahay at sasabihin ko ngayon, mag-ingat kayo, may darating na kotse, maya-maya, ito'y magiging isang ganoon na tao. Papasukin ninyo sila dahil sinabi ng Panginoon na darating sila rito. Kapag tayo tumungo sa daan, may ganoong mga bagay na magaganap. Mag-ingat kayo sa tawirang iyan doon dahil kayo'y halos mababangga. At tingnan lang kung ito'y hindi nga ganyan. Kita nyo, bawat kaganapan na sadyang walang kamali-mali. Kaya hindi mo nais na magbuhos ng iyong loob ng labis sa ganyan. Dahil ito'y magagamit mo ito'y isang kaloob ng Diyos. Ngunit kailangan mag-ingat ka sa kung ano ang ginagawa mo sa ganito. Pananagutin ka ng Diyos. Tingnan nyo si Moses. Si Moses ay isang lalaking isinugo ng Diyos. Pinaniniwalaan niyo ba iyan? Itinalaga, itinadhana sa simula pa lang, at ginawang isang propeta. At isinugo siya ng Diyos doon. Ang sabi, humayot magsalita ka sa bato, pagkaraang mahampas ito. Ang sabi, humayot magsalita ka sa bato, at ilalabas nito ang kanyang tubig. Ngunit si Moses na galit ay tumakbo doon at hinampas ang bato. Hindi lumabas ang tubig, hinampas niya itong muli. Sabi, kayong mga rebelde, ikukuha ba namin kayo ng tubig mula sa batong ito? Nakita ba ninyo kung ano ang ginawa ng Diyos? Ang tubig ay lumabas, ngunit ang sabi, umakyat ka rito, Moses. Iyan ang katapusan niyan. Kita nyo, kailangan mong mag-ingat sa mga bagay na iyon, nang sa gayoy ikaw, kung ano ang ginagawa mo sa mga banal na kaloob. Sadyang tulad ng isang mangangaral, isang magaling at masigasig na mangangaral. At lumabas at nangaral para lang makakuha ng mga pag-aalay at salapi, pananagutin siya riyan ng Diyos. Iya'y tama, kailangan mong mag-ingat sa kung ano ang iyong ginagawa sa mga banal na kaloob. At o kaya'y magsikap na gumawa ng ilang malaking karangalan o malaking pangalan para sa kung anong iglesia. O kaya'y isang malaking pangalan para sa kanyang sarili. Nanaisin ko pang magdaos ng 2 o 3 gabing pagtitipon at makihalubilo sa kung saan paman at maging mapagpakumbaba at manatiling mababa. At alam niyo kung ano ang ibig kong sabihin, Opo, Ginoo. Lagi kang manatili sa iyong lugar kung saan maaaring ilagay ng Diyos ang kanyang kamay sa iyo. Ito ay panloob na buhay ngayon, alalahanin niyo. Kaya sa araw na ito, naisip ko, bueno, ako'y maglalakad-lakad at ako'y sadyang nangamba ng masyado sa mga taong iyon. Naisip ko, aalamin ko ang tungkol sa mga taong iyon. At sa labas ng bakuray, hanap ako ng hanap sa kanila, makaraang matapos ang gawain. Ako'y nagmasid sa paligid, natagpuan kong isa sa kanila. Ang sabi ko, kumusta ka na, Ginoo? Sabi niya, kumusta ka na? Sabi, ikaw ba yung batang mangangaral na nangaral nitong umaga? Sabi ko, ako ay 23 gulang noon. Sabi ko, oo, Ginoo. At sabi niya, ano na nga ba ang pangalan mo? Sabi ko, Branham, at sinabi ko ang sayo. At sinabi niya sa akin ang kanyang pangalan. At naisip ko, aba ngayon, kung malalaman ko lang ang pakikitungo niya ng kanyang espiritu ngayon. At hindi pa alam kung ano iyang gumagawa niyon. At sinabi ko, bueno, sabihin natin, Ginoo. Sabi ko, kayong mga tao'y mayroong kung ano rito na wala ako. Sabi niya, natanggap mo na ba ang banal na espiritu mula nang ikay maniwala? Sabi ko, naku, ako'y isang Baptist. Sabi niya, ngunit natanggap mo na ba ang banal na espiritu mula nang ikay maniwala? At sinabi ko, naku, kapatid, ano ba ang ibig mong sabihin? Sabi ko, ako'y wala pang kung ano na mayroong kayong lahat. Alam ko yan. Sabi ko, dahil mayroon kayong isang bagay na tila ba makapangyarihan at kaya, sabi, nakapagsalita ka na ba sa iba't ibang wika? At ang sabi ko, hindi, Ginoo. Sabi, sasabihin ko sa iyo ng talagang madalian na wala ka pang banal na espiritu. At sabi ko, aba, kung iyan ang kailangan upang magkaroon ng banal na espiritu, wala pa ako nito. At kaya sinabi niya, bueno, kung hindi ka pa nakapagsalita sa iba't ibang wika, wala ka pa nga nito. At pinananatili ang kanyang pakikipag-usap sa ganyang kaparaanan. Sabi ko, bueno, saan ko ba makukuha ito? Ang sabi, pumasok ka sa silid doon at simulang hingin ang banal na espiritu. At ako'y nanatiling nagmamasid sa kanya, alam niyo, hindi niya alam kung ano ang aking ginagawa. Ngunit siya, alam kong mayroon siyang kaunting kakaibang damdamin dahil siya, ang kanyang mga matay nagsimulang tumiting na tila walang buhay habang siya ay nakatingin sa akin. At siya, ngunit siya'y talagang isang Kristiyano. Siya'y walang kadudadudang buong tunay na isang Kristiyano. Ay tama. Bueno, naisip ko, purihin ng Diyos, narito na ito. Ako, kailangan kong makarating sa altar na iyan, saan man. Ako'y lumabas, tumingin sa buong paligid, naisip ko, hahanapin ko yung isa pang lalaki. At nang matagpuan ko siya at nagsimulang makipag-usap sa kanya, ang sabi ko, kumusta ka na, Ginoong? Sabi niya, aba, sa anong iglesia ka kasabi? Sabi nila sa akin, isa kang Baptist. Sabi ko, oo.
At sinabi niya, hindi mo ba natanggap ang banal na espiritu? Natanggap mo na ba? Sabi ko, naku, hindi ko alam. Sabi, napagsalita ka na ba ng iba't ibang wika? Sabi ko, hindi, Ginoo. Sabi, hindi mo pa natanggap ito. At sinabi ko, bueno, alam kong wala pa ako kung ano na mayroon kayong lahat. Alam ko yan. At sabi ko, ngunit kapatid ko, talagang ninanais ko ito. Sabi niya, bueno, naroon ang bautismuhan, nakahanda ng lahat. Sabi ko, ako'y nabautismuhan na. Ngunit sabi ko, ako'y hindi pa nakakatanggap ng kung anong mayroon kayong lahat. Sabi ko, mayroon kayong isang bagay na aking talagang ninanay. At ang sabi niya, aba, iyay mabuti. Sinisikap kong huliin siya, alam nyo? At kung ako, nang malaman ko sa wakas ang kanyang espiritu, ngayon iyay yung isang tao. Kung ako'y nakipag-usap na sa isang kalait-lait na ipokrito, naroon ang isa sa kanila. Siya'y namumuhay, ang kanyang may bahay ay isang babaeng itim ang buhok. Siya'y nakikipisan sa isang Ulandesa at nagkaroon ng 2 anak sa kanya. Umiinom ng lalait, pumupunta sa mga taberna at lahat na, at gayon may naroon at nagsasalita sa iba't ibang wika at nanghuhula. Pagkatapos ay sinabi ko, Panginoon, patawarin mo ako, ako'y umuwi. Iyay tama. At ang sabi ko, kukuha lang ako, hindi ko maunawaan ito. Tila ba na ang banal na Espiritu Santo ay bumabagsak at yan pa sa ipokrito? Sabi ko, hindi maaari, iyan lang. Noong mahabang panahon ito, ako na nag-aaral at umiiyak, ay nag-isip na kung makakasama ako sa kanila marahil ay matutuklasan ko kung ano ba ang tungkol doon. Narito ang isang tunay na Kristiyano at ang isa naman isang tunay na ipokrito. Pagkatapos ay naisip ko, ano naman kaya iyon? Naku, sabi ko, Diyos, siguro may kung anong bagay na mali sa akin. At ang sabi ko, bilang isang fundamentalista, iyay kailangan makita iyan sa Biblia. Ito'y kinakailangan. Sa akin, lahat ng gumagana ay kinakailangan magmula sa Bibliang ito, o kundi hindi ito tama. Ito'y kinakailangan magmula rito. Ito'y kinakailangan patunayan sa Biblia, hindi lang sa isang dako, kundi kinakailangan itong manggaling sa kabuuan ng Biblia. Kinakailangan paniwalaan ko ito, kailangan itong magtama-tama at tumugma ng magkaparehas sa bawat kasulatan. O hindi ako maniwala rito. At saka dahil sinabi ni Pablo, kung ang isang anghel mula sa langit ay dumating na nangangaral ng iba pang ibanghelyo, hayaan siyang sumpain. Kaya ako'y naniniwala sa Biblia. At ang sabi ko, wala akong nakikitang hindi tulad niyan sa Biblia. Pagkatapos ng 2 taon, makarang mawala sa akin ang aking asawa at lahat na, ako'y nandoon sa Greens Mill, ang aking maliit at lumang lugar doon, na nagdarasal, nakabalik na sa aking kuweba, na nanatili roon sa loob ng 2 o 3 araw, 2 araw pala. Ako'y lumakad palabas upang makahinga ng kaunting hangin, at nang ako'y lumabas doon, ang aking Biblia ay nakalatag doon sa labas, sa dulo ng isang troso. Sa pagbungad mo pa lang, isang matandang punong kahoy na nakabuhal, ito'y may nakasanga pa sa kanya. At ako, ito'y may sangang nakataas ng paganito at ang punong kahoy ay nakabuhal. At ako'y umupo lamang ng pasaklang sa trosong iyan at umihiga doon kapag oras ng gabi, tumitingala sa kalangitan ng paganyan. Ang aking kamay ay nakataas ng paganito at kung minsay matutulog ng paganyan na wala mismo sa troso na nanalangin. Naroon sa itaas sa loob ng ilang araw, sadyang hindi kumakain ni umiinom, nandun lang na nananalangin. At ako nga ay lumabas upang makakuha ng kaunting sariwang hangin sa labas ng kuwebang iyan, malamig, mamasa-masa doon sa loob. Kaya pagkatapos, ako'y lumabas at naruroong nakalatag ang aking Biblia kung saan ko ito naipatong nung nakaraang araw. At ito'y nakabuklat sa mga Hebreyo sa 6 na kabanata. At ako'y nagsimulang magbasa roon, ating itigil sa magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi at mga patay na gawa at pananampalataya sa Diyos at iba pa, sapagat hindi maaari sa kanila na minsan nang naliwanagan nagawang mga kabahagi ng makalangit na kaloob at ng mga pagtawag at iba pa. Ngunit sinabi, datapwat ang mga tinik at dawag na nalalapit sa pagtakwil na ang kahihinatnan. Tubig, ang ulan ay dumarating ng madala sa lupa upang damtan ito at ihanda ito para sa kanya na siyang nalalapit sa pagtakwil na may mga tinik at dawag na ang kahihinatnan ay ang sunugin. At may dumating na naisip ko, narito na ito. Marinig ko na ngayon anuman ang kanyang ginising niya ako rito, siya ay naghahandang magbigay sa akin ng pangitain ngayon mismo. At ako'y naghintay doon sa dulo ng trosong iyan at naghintay. Ako'y tumayo at lumakad ng pabalik-balik, paakyat baba. Lumakad pabalik, walang nangyari. Muling lumakad pabalik sa aking kuweba, walang nangyari. Ako'y tumayo roon, naisip ko, bueno, ano kaya ito?
Ako'y muling lumakad patungo sa aking Biblia at naku, ito'y sadyang dumating na naman sa akin. Dinampot ko ito at naisip ko, ano kaya ang nandito na nais niyang basahin ko? Ako'y nagpatuloy sa pagbasa hanggang sa mga pagsisisi sa Diyos at pananampalataya at iba pa. At binasa ko hanggang sa kung saan ito isinaad na ang ulan ay madalas na dumating sa lupa upang ito'y damtan at ihanda ito para sa kung saan ito itinalaga ukol dito. Datapwat ang mga tinik at dawag na nalalapit sa pagtakwil na ang kahihinatnan ay ang sunugin. At naku, sadyang pinahihayanig ako nito. At naisip ko, Panginoon, ikaw ba'y magbibigay sa akin ng pangitain ng kung ano? Ako'y nasa itaas doon upang humiling sa kanya ng isang bagay na iba pa. Nang magkagayon, sa isang iglap sa aking harapan ay nakita ko ang mundo na gumugulong. At ito'y bilog na patag na patag. At ito't dumating ang isang lalaking nakaputi na ang kanyang ulo'y nakataas, nag-aasik ng mga binhi ng paganito. At nang siya'y umalis ay dumarating, habang papaalis pa lamang siya patungo sa burol, ay heto't dumarating ang isang lalaki sa likuran niya, nakadamit ng itim, na ang kanyang ulo'y nakatungo, na nag-aasik ng mga binhi. At nang umusbong ang mga mabubuting binhi, ito ay trigo. At nang tumubo ang mga masasamang binhi, ito ay mga pangsirang damo. At nang maggagayo dumating ang isang napakatinding tagtuyot sa lupa, at itinungo ng trigo ang ulo nito halos malapit ng malanta na nagnanasa ng tubig. At nakita ko ang lahat ng tao na nakataas ang kanilang mga kamay, dumadalangin sa Diyos na magpadala nawa ng tubig. At pagkatapos ay nakita ko ang pangsirang damo, itinungo nito ang kanyang ulo, yumuyukod para sa tubig. At kagyat pagkatapos ay dumating ang mga malalaking ulap at ang ulan ay sadyang bumuhos. At nang magkagayon, ang munting trigo na nakayukong-yuko noon ay tumayo agad. At ang munting pangsirang damo na nasa mismong tabi nito ay tumayo kaagad. Naisip ko, aba, ano kaya iyan? Nang magkagayo dumating ito sa akin. Hayun ito, ang gayon ding ulan na nakapagpapalaki sa trigo ay nakapagpapalaki sa pangsirang damo. At ang gayon ding banal na espiritu ay makabababa sa isang pulutong ng mga tao at makapagpapala sa isang ipukrito na gaya rin naman na pinagpapala nito ang iba pa. Sinabi ni Jesus, sa pamamagitan ng kanilang mga bungay, makikilala ninyo sila. Hindi sa kung siya'y sumisigaw, kung siya ba'y nagagalak, kundi ito'y sa pamamagitan ng kanyang mga bunga ay inyong makikilala kung gayon. Ang sabi ko, hayan ka na, naunawaan ko na ito, Panginoon. Sabi ko, kung gayoy, iyan talaga ang katotohanan, ang lalaking ito. Maaari kang magkaroon ng mga kaloob ng hindi nakikilalang Diyos. Kaya noon ako'y nagiging mapagpunang masyado sa pagsasalita sa iba't ibang wika, alam nyo? Ngunit isang araw noon, gaanong pinatunayan iyan ng Diyos sa akin? Ako ay nagbabautismo noon sa may ilog ng aking mga unang napagbagong loob sa may ilog Ohio. At ang ika-17 tao na binabautismohan ko, nang ako'y magsimulang magbautismo, saka ko sinabing, Ama, habang binabautismohan ko siya sa tubig, ay bautismohan mo siya sa banal na espiritu. Sinimulan ko na ilubog siya sa tubig. At kagyat pagkatapos ay isang pag-inog ang dumating mula sa itaas ng kalangitan at naritong dumating iyang ilaw na nagniningning. Daan-daang mga tao ang nasa pampang sa ganap na ikalawa ng hapon noong Hunyo. At ito'y nakatigil sa kung saan ako naruroon. Isang tinig ang nagsalita mula roon at nagsabi, gaya ni Juan Bautistang ipinadala para sa pagbabalita ng unang pagdating ni Kristo. Ikaw ay may isang mensahe na maghahatid ng balita ukol sa ikalawang pagdating ni Kristo. At halos patay na ko niyon sa takot. At ako'y bumalik at ang lahat ng mga tao'y naroon, ang mga lalaki sa kondisyon at lahat sila, ang parmasyotiko at lahat sila ay nasa pampang. Ako'y nakapagbautismo ng mga 200 o 300 ng hapong iyon at nang ako'y iahon nila, hinila akong palabas sa tubig. Ang mga diakono at iba pa ay nangagsilapitan, tinanong nila ako ang sabi, ano ba ang ibig sabihin ng ilaw na iyon? Isang malaking grupo ng mga negro mula sa iglesyang Gilead Ace Baptist at sa iglesyang Lone Star doon. At marami sa mga iyon ang naruroon, sila'y nagsimulang magpilian nang makita nilang mangyari yan, ang mga tao'y hinimatay. Isang dalagang pinilit kong paalisin sa bangka roon na nakaupo roong nakasuot ng swimming suit. Isang guro sa Sunday School sa isang iglesia. Sabi ko, maaari bang lumabas ka, Margie? Sabi niya, Billy, hindi ko na kailangan pang lumabas. Sabi ko, tama yan, hindi mo na kailangan pa. Ngunit kinakailangan kong magkaroon ng sapat na paggalang sa Ebanghelyo upang magpalabas kung saan ako nagbabautismo. Sabi niya, hindi ko na kailangan pa. At nang siya'y nakaupo roon, ay gumingisi at tumatawa sa aking pagbabautismo dahil hindi siya naniniwala sa pagbabautismo.
Kaya nang magkagayon ng manaog ang anghel ng Panginoon ay napasubasub siya sa bangka. Ngayon nasa institusyon ng mga baliw ang dalaga. Kaya kayo'y hindi basta-bastang makakapaglaro sa Diyos. Kita nyo, ngayon, pagkalipas niyan, isang magandang dalaga na sa paglipas ng panahon ay naging manginginom ang tinamaan ng isang bote ng bote ng beer. Nagkahiwa-hiwa ang kanyang buong mukha. Naku, isang taong nakakatakot ang anyo. At dooy, iyan ang nangyari. At pagkatapos mula pa noon sa ating buhay ay nakikita ko iyan. Nakikitang kumikilos iyan, nakikita iyang mga pangitain kung papaanong magaganap ang mga bagay na iyon. Pagkatapos makaraan ng ilang panahon, ito'y nanatili sa paggambala sa akin ng lubusan. At lahat ay nagsasabi sa aking ito'y mali. At ako'y nagpunta sa aking lumang paboritong puok doon sa itaas kung saan ako malimit manalangin. At ako'y kahit gaano pa akong manatili sa pananalangin upang iyan ay hindi na dumating sa akin, ito'y dumarating kahit papaano. At kaya ako ay isang tanod sa pangangaso noon sa estado ng Indiana. At ako'y pumasok, may isang lalaking nakaupo roon, isang kapatid na lalaki sa aking pianista sa tabernakulo. At ang sabi niya, Billy, maaari bang sumama ka sa akin hanggang sa Madison ngayong hapon? Sabi ko, hindi ko yun magagawa. Kailangan ko pang pumunta sa panggugubat. At ako'y bastang dumarating sa bahay at magtatanggal ng aking sinturon ng baril at mga bagay at maglililis ng aking mga manggas. Kami nakatira sa isang bahay na 2 ang silid. At ako'y maghuhugas noon at maghahanda para sa aking pagkain. At matapos akong makapaghugas at palakad-lakad na lang sa paligid ng tabing bahay sa ilalim ng isang malaking puno ng maple, at sa isang iglap ay may at ako'y sadyang halos mahimatay. At ako'y tumingin at alam kong iyon ay iyan na namang muli. Ako'y naupo sa may baitang ng hagdan at siya'y lumundag palabas sa kanyang kotse at tumakbo sa akin. Sabi, Billy, nangihina ka ba? Sabi ko, hindi, Ginoo. Sabi niya, ano ba ang dahilan, Billy? At ang sabi ko, hindi ko alam. Sabi ko, magpatuloy ka na lang, kapatid. Ayos lang yan, salamat. Lumabas ang aking may bahay at nagdala ng isang pitsil ng tubig. Ang sabi niya, honey, ano ba ang dahilan? Sabi ko, wala, sweetheart. Kaya sinabi niya, halika na ngayon, nakahanda na ang tanghalian at niyakap niya ako, pinilit na dalhin ako sa loob. Sabi ko, honey, ako'y may gustong sabihin sa iyo. Sabi ko, tawagan mo sila at sabihin sa kanilang hindi ako makakapunta doon ngayong hapon. Sabi ko, Mida, sweetheart. Kako, alam ko sa aking puso na mahal ko si Jesus Kristo. Alam kong nakatawid na ako mula kamatayan hanggang buhay. Ngunit hindi ko nais na ang diablo'y magkaroon ng kahit anong magagawa sa akin. At sinabi ko, ako'y hindi makapagpapatuloy ng ganito. Ako'y isang bilanggo. Sabi ko sa lahat ng sandali, kapag ang bagay na ito'y nananatiling nangyayari at mga bagay na tulad niyan, itong mga pangitain na nagsisidating at iba pang tulad niyan. O kung ano man ito, sabi ko, ito'y nangyari sa akin. Hindi ko alam na ito'y isang pangitain. Hindi ko ito tinatawag na pangitain, sabi ko. Silang mga malikmata kako. Hindi ko alam kung ano iyan. At honey, ako'y di nagnanais na makipaglokohan dito. Sila'y nagsasabi sa aking ito'y ang diablo at mahal ko ang Panginoong Hesus. Naku, sabi niya, Billy, hindi ka dapat nakikinig sa sinasabi ng mga tao sa iyo. Sabi ko, ngunit honey, tingnan mo ang ibang mga mangangaral. Sabi ko, ako'y hindi nagnanais nito. Sabi ko, ako'y pupunta sa aking lugar sa kagubatan. Mayroon akong mga $15 Alagaan mo si Billy. Si Billy ay isang munting maliit na batang lalaki noon, isang munting maliit na nilalang. Sabi ko, ikaw ang kumuha, iyay sapat na sa iyo at kay Billy upang makapamuhay pansamantala. Tawagan mo sila at sabihin sa kanilang ako'y makakabalik siguro bukas at ako'y maaaring hindi pa muna makakabalik. Kung ako'y hindi makakabalik sa susunod na 5 araw, maglagay ng lalaking hahalili sa aking pwesto. At sinabi ko, Meda, hindi ako lalabas kailanman mula sa kagubatang iyon hanggang ipangako ng Diyos sa akin na aalisin niya ang bagay na iyon sa akin at kailanmay hindi nahahayaan pang mangyari iyon muli. Isipin niyo nga naman ang kamangmangan na magagawa ng isang tao. At ako'y umahon doon ng gabing iyon. Bumalik sa maliit na lumang dampa bago magkinabukasan, noon ay medyo tanghali na. Ako'y papakyat sa aking kampong kinabukasan sa itaas ng malayo-layo pa sa paligid ng bundok o ng burol, nga pala, at paakyat sa kagubatan doon. Palagay ko'y hindi ako matatagpuan ng FBI doon sa itaas. Kaya itong maliit na lumang dampa, ako'y nanalangin ng buong maghapon at bago pa maging napakadilim, ako'y nagdarasal na nagbabasa ng Biblia roon kung saan ito sinasabing ang espiritu ng mga propeta ay saklaw ng propeta.
Hindi ko iyan maunawaan. Kaya naging napakadilim sa loob ng maliit na lumang dampa kung saan ako dating nambibitag nung ako ay bata pa. Ay may linya ng patibong hanggang doon at aakyat doon at mamimingwit at magdamag na mananatili. Isang maliit na lumat sira-sirang dampa lang na nakatirik doon naruroon na sa loob ng maraming taon. Marahil ay natirahan na iyon ng ilang nangungupahan bago yun naging ganun. At kaya ako'y naghihintay lamang doon. At naisip ko, tumagal ng hanggang 1:00, 2:00, 3:00 ng madaling araw. Ako'y naglalakad ng paakyat baba sa may sahig. Naglalakad ng pabalik-balik. Ako'y naupo sa isang maliit na lumang bangkito roon. Isang maliit, hindi bangkito, isang maliit na lumang kahon ng isang bagay. At ako'y naupo roon at naisip ko, Oh Diyos, bakit mo ito ginagawa sa akin? Sabi ko, Ama, alam mo ikaw ay mahal ko. Alam mo na ikaw ay mahal ko. At ako'y hindi nagnanais na mapangibabawan ng Diablo. Hindi ko nais na ang mga bagay na iyon ay mangyari sa akin. Pakiusap, Diyos, huwag mo nang hayaang pang mangyari iyon kailanman. Sabi ko, ako'y nagmamahal sa iyo. Hindi ko gustong mapunta sa impyerno. Ano ba kaya ang gamit sa akin sa pangangaral at pagsusumikap at pagbubuhos ng aking lakas kung ako'y mali? At hindi lamang sarili ko ang aking inaakay sa impyerno, inililigaw ko ang libu-libo pang iba. O daan-daan pang iba noong panahon iyon. At sinabi ko ako'y nagkaroon ng malaking ministeryo. At sinabi ko, ako'y hindi na kailanman nagnanais pa na mangyaring muli iyon sa akin. At ako nga'y naupo sa maliit na bangkitong ito, at ako na nakaupo lang, tila ba sa ganitong posisyon, parang ganyan lang, at agad-agad ay nakita ko ang isang ilaw na umaandap-andap sa silid. At akala ko'y may isang taong dumarating na may flashlight. At ako'y tumingin sa paligid at naisip ko, bueno, at ito'y naririto sa harapan ko mismo at mga lumang tablang kahoy ang nasa sahig. At ito nga'y naroon sa mismong harapan ko at may isang maliit na lumang kalang bariles na nasa sulok. Ang ibabaw ay nasira sa labas nito. At dito mismo ay may isang ilaw sa sahig. At naisip ko, saan kaya iyan? Iya'y hindi maaaring manggaling. Ako'y tumingin sa paligid. At heto itong nasa ibabaw ko, ito mismong dati pa ring ilaw. Doon mismo sa ibabaw ko na nakabitin doong gaya niyan. Paikot-ikot sa paligid na tulad ng apoy na tila ba kulay berde. Na ng ganyan sa ibabaw lang nito, parang ganyan. At tinignan ko iyan at naisip ko, ano kaya iyan? Ngayon tinakot ako nito at narinig ko ang isang taong paparating. Naglalakad lang, kaya lang iyon ay nakapaa. At nakita ko ang paa ng isang lalaking pumapasok, madilim sa silid sa lahat, maliban lamang dito mismo kung saan ito lumiliwanag ng pababa. At nakita ko ang paa ng isang lalaking paparating. At nang siya'y makapasok sa silid, nagpatuloy sa paglakad, siya'y isang lalaking mga tila ba tumitimbang na mga 200 libra. Hinalukip-kip niya ang kanyang mga kamay ng pagganito. Ngayon nakita ko na ito sa isang ipo-ipo, narinig ko na itong nangusap sa akin. At nakita na ito sa anyo ng isang ilaw. Ang unang pagkakataon lamang na nakita ko ang anyo nito. Ito'y naglakad patungo sa akin ng talagang malapit. Sa katunayan mga kaibigan, inakala kong titigil ang aking puso. Isipin nyo lang, ilagay nyo ang inyong sarili doon. Ito'y makapagpapadama sa inyo ng tulad din noon. Kayo marahil ay mas malayo na sa daan kaysa sa akin. Mas matagal-tagal na sigurong naging Kristiyano. Ngunit ito'y makapagpapadama sa inyo ng tulad din noon. Dahil pagkatapos ng daan-daang beses ng mga pagdalaw, pinaparalisa ako nito kapag siya'y lumalapit. Kung minsay ginagawa nga ako nito, ako'y halos mawalan ng malay ng lubusan, sadyang nanghihina. Maraming beses sa aking pag-alis sa plataforma, kung ako'y mananatili ng napakatagal, ako'y lubusang mawawala ng malay. Isinasakay nila ako't inililibot ng matagal, ni hindi ko nga nalalaman kung nasaan na ako. Hindi ko ito maipaliwanag. Basahin niyo rito sa Biblia at ito'y ipapaliwanag nito kung ano ito. Talagang sinasabi ng kasulatan. Kaya ako'y nakaupo roon at nakatingin sa kanya. Ako'y medyo nagtaas ng aking kamay ng pagganyan. Siya'y nakatingin mismo sa akin ng sadyang kaaya-aya. Ngunit siya ay may napakalalim na tinig. At ang sabi niya, huwag kang matakot. Ako'y isinugo mula sa presensya ng pinakamakapangyarihang Diyos. At nang siya'y magsalita, ang tinig na iyan. Iyan ang dati pa ring tinig na nangusap sa akin nung ako ay 2 taong gulang hanggang sa pagtanda. Alam kong siya iyon. At naisip ko ngayon, at pakinggan ito, ngayon makinig kayo sa usapan. Aking sisipin ito ng buong makakaya ko, sadyang salita sa salita, sapagkat halos hindi ko matandaan. Siya, sinabi ko, tingnan, siya ng ganyan. Ang sabi niya, huwag kang matakot.
habang tahimik lang. Sabi, ako'y isinugumula sa presensya ng pinakamakapangyarihang Diyos upang sabihin sa iyo na ang iyong kakaibang kapanganakan, gaya ng alam na ninyo kung ano ang aking kapanganakan noon doon, iyan ding ilaw na yan ay nakabitin sa aking ibabaw nang ako'y unang ipanganak. At kaya sinabi niya, ang iyong kakaibang kapanganakan at di maunawa ang buhay, ay naging tanda na ikay lilibot sa buong mundo at mananalangin para sa mga taong may sakit. At sabi, at kung ano pa man na mayroon sila, at tinukoy niya, ang Diyos na aking tagahatol ay nakakaalam, iyay, tinukoy niya ang kanser. Ang sabi, wala, kung makukuha mo ang mga tao na maniwala sa iyo at maging tapat kapag ikay nananalangin, walang makakahadlang sa iyong mga panalangin kahit kanser pa. Kita nyo, kung makukuha mo ang mga tao na maniwala sa iyo. At nakita kong siya'y hindi ko kaaway, siya'y aking kaibigan. At hindi ko alam kung ako ba'y mamamatay na o kung ano na ba ang nangyayari nang siya'y lumalapit noon sa aking tulad niyan. At ang sabi ko, aba Ginoo, sabi ko, ako ay, ano ba ang aking nalalaman tungkol sa mga pagpapagaling at mga bagay na tulad niyan, mga kaloob na iyon. Sabi ko, nako, Ginoo, ako'y isang mahirap na tao. At sabi ko, ako'y kabilang sa aking pamilya at ako'y namumuhay na kasama ang aking pamilya na maralita. Ako'y walang pinag-aralan. At sinabi ko, at ako'y hindi makagagawa, hindi nila ako maunawaan. Sabi ko, hindi nila ako pakikinggan. At sinabi niya, gaya ng propetang si Moses ay pinagkalooban ng dalawang kaloob, mga tanda pala, upang pagtibayin ang kanyang ministeryo. Kaya ikaw din ay pinagkalooban ng dalawa. Kaya ikaw din ay pinagkalooban ng dalawang kaloob upang pagtibayin ng iyong ministeryo. Sabi niya, ang isa sa kanila ay magiging gayon, na kukunin mo ang taong iyong ipinapanalangin sa pamamagitan ng kamay, sa iyong kaliwang kamay at ng kanilang kanan. At sabi pagkatapos ay tumayo lamang ng tahimik. At ito'y magkakaroon ng pisikal na epekto na mangyayari sa iyong katawan. At sabi, kung magkagayoy, manalangin ka. At kung ito'y aalis, ang sakit ay wala na sa mga tao. Kung hindi ito umalis, humiling na lang ng pagpapala at lumayo. Naku, sabi ko, Ginoo, nangangamba akong hindi nila ako tatanggapin. Ang sabi niya, at ang kasunod na bagay ay magiging, kung hindi nila pakikinggan iyan, kung gayoy pakikinggan nila ito. Sabi, kapag nagkagayoy, darating ang panahon na malalaman mo ang pinakalihim ng kanilang puso. Ang sabi, ito ay pakikinggan nila. Bueno, sabi ko, Ginoo, iyan ang dahilan kung bakit ako naririto ngayong gabi. Sinabi sa akin ng kapwa kong mga mangangaral na ang mga bagay na iyon na dumarating sa akin ay mali. Sabi niya, ikaw ay ipinanganak sa sanlibutan ito para sa layuning iyan. Kita nyo, ang mga kaloob at pagtawag ay hindi binabago. Ang sabi niya, ikaw ay ipinanganak sa sanlibutan ito para sa layuning iyan. At ang sabi ko, naku, Ginoo, sabi ko, iyan, sinabi ito sa akin ng aking kapwa mga mangangaral na ito ay ang masamang espiritu. At sinabi ko sila, kaya nga naririto akong nananalangin. At heto ang inulit niya sa akin. Isinalaysay niya sa akin ang pagdating ng Panginoong Yesus sa kanyang unang pagkakataon. At ang sabi ko, ang kakaibang bagay ay, mga kaibigan, bueno, titigil muna ako dito, sa ilang sandali lang, babalik. Ang nakapagpapasindak sa akin ng gusto, sa tuwing makakasalubong ko ang isang manghuhula, nakikilala nila ang isang bagay na nangyari. At ito lang ay halos pumatay sa akin. Halimbawa, isang araw, ang aking mga pinsan at ako ay papababa sa isang puok karnabal. At kami mga musmus na lalaki pa lang noon, magkakasamang naglalakad. Kaya may isang pangkaraniwang manghuhula na nakaupo roon sa isa sa mga toldang iyon, isang batang binibini. Batang binibini na kaaya-ayang anyo, siya'y nakaupo roon. At kaming lahat ay papunta noon, naglalakad, sabi niya, aba, ikaw, halika rito sandali. At kaming tatlong mga batang lalaki napalingon. At sinabi niya, ikaw na may sweater na gwit-gwit, ako yun. At ang sabi ko, oo ma'am, akala ko'y gusto niya, sigurong ikuha ko siya ng coke o kung anong iba pang tulad niyan. At siya'y isang bata pang babae, siguro nasa kanyang kabataang 20 taon o tila nga na nakaupo roon. At ako'y lumapit, sabi ko, opo ma'am, ano ang magagawa ko para sa iyo? At ang sabi niya, aba, alam mo bang may isang ilaw na sumusunod sa iyo? Ikaw ay ipinanganak sa ilalim ng isang tiyak na tanda. Sabi ko, ano ba ang ibig mong sabihin? Sabi niya, mangyari ikaw ay ipinanganak sa ilalim ng isang tiyak na tanda. May ilaw na sumusunod sa iyo, ipinanganak ka para sa isang banal na pagtawag.
Sabi ko, lumayo ka rito, babae. Ako'y nagsimulang lumayo dahil palaging sinasabi sa akin ng aking ina na ang mga bagay na iyon ay sa diablo. Tama siya. Kaya ako, iyan ay nakapagpangamba sa akin. At isang araw samantalang ako'y isang tanod sa pangangaso, ako'y papasakay na sa bus. At ako'y sumakay sa bus, tila ba laging napasa sa ilalim sa mga espiritu, ako'y nakatayo roon at itong marinero ay nakatayo sa may likuran ko. At ako'y patungo noon sa pagpapatrolya. At ako'y pupunta sa Henryville Forestry na lula ng bus. Ako'y patuloy na nakadarama ng kung anong kakaibang bagay. Tumingin ako sa paligid doon at may isang malakit matabang babae na nakaupo roon, nakadamit ng maayos. Ang sabi niya, kumusta ka na? Sabi ko, kumusta ka na? Akala ko'y isang babae lang yon, alam niyo na nagsasalita. Kaya ako'y nanatili lang na, ang sabi niya, nais ko sanang makipag-usap sa iyo sandali. Sabi ko, oo ma'am. At ako'y lumingon. Sabi niya, alam mo bang ikaw ay ipinanganak sa ilalim ng isang tanda? Naisip ko, isa na naman sa kanilang mga katawa-tawang babae. Kaya ako'y tumingin lang sa labas at kaya hindi ako nagsabi ni isang salita, nanatili lang na. Sabi niya, mali ba kitang makausap sandali? At ako'y nanatili lang na, ang sabi niya, huwag kang kumilos ng ganyan. Ako'y nanatili lang na nakatingin sa harap. Naisip ko, iyan ay hindi pagkamaginoo. Sabi niya, nais kitang makausap ng ilang sandali lang. Nanatili lang akong nakatingin sa harap at hindi ko siya pinapansin. Kagyat kong naisip, palagay ko'y titingnan ko kung ang sasabihin niya ay katulad ng sa iba pa sa kanila. Ako'y lumingon, naisip ko, naku, iyay magpapangatug sa akin, alam ko, dahil hindi ko gustong isipin niyan. Napalingon ang sabi niya, mabuti pa, siguro ipaliwanag ko ang aking sarili. Sabi niya, ako'y isang astrologo. Sabi ko, naisip kong ikaw ay ganyan nga yata. Sabi niya, papunta ako sa Chicago upang dalawin ang anak kong lalaki na isang ministrong Baptist. At ang sabi ko, opo ma'am. Sabi niya, may nakapagsabi na ba sa iyong ikaw ay ipinanganak sa ilalim ng isang tanda? Sabi ko, wala po ma'am. Doon nagsinungaling ako sa kanya, kita nyo? At ang sabi ko, gusto ko lang malaman kung ano ang sasabihin niya. At ang sabi niya, sabi ko, wala po ma'am. At ang sabi niya, hindi pa ba nasasabi ng mga ministro sa iyo? Sabi ko, wala akong koneksyon sa mga ministro. At sabi niya, At sabi ko, siya nagsabi sa akin. Sabi ko, bueno, sabi niya, kung sasabihin ko sa iyo ng sadyang tamang-tama kung kailan ka ipinanganak, paniniwalaan mo ba ako? Sabi ko, hindi po ma'am. At ang sabi niya, bueno, masasabi ko sa iyo kung kailan ka ipinanganak. Sabi ko, hindi ako naniniwala rito. At sabi niya, ikaw ay ipinanganak nung ika-6 ng Abril, 1909, sa ganap na ika-5 ng umaga. Sabi ko, tama yan. Kako, paano mo nalaman yan? Sabi ko, sabihin mo nga dito sa marinerong ito kung kailan siya ipinanganak. Ang sabi, hindi ko kaya. At sabi ko, bakit? Paano mo ito nalalaman? Sabi, tingnan mo, Ginoo. Ang sabi niya, nang simulan niyang sabihin ang tungkol sa astronomiyang ito ngayon. At ang sabi niya, sa bawat napakaraming taon, sabi, naaalala mo ba nang dumating ang tala sa umaga na siyang gumabay sa mga pantas patungo kay Jesus Kristo? At ako'y medyo nagkunwari. Alam nyo, ang sabi ko, bueno, wala akong alam tungkol sa relihiyon. At sinabi niya, narinig mo na ba ang tungkol sa mga pantas na pumunta upang makita si Jesus? Sabi ko, oo. At sabi niya, bueno, ano ba ang pantas? Naku, sabi ko, basta sila'y mga pantas, wala ang alam ko. Sabi niya, bueno, ano ba ang pantas? Sabi niya, ang gayunding bagay na tulad ko, isang astrologo, tagamasid ng bituin ang tawag nila sa kanila. At sabi niya, alam mo ba, bago gumawa ng anumang bagay ang Diyos sa lupa, palagi niyang inihahayag ito sa langit. At kapag dakay sa lupa. At ang sabi ko, hindi ko alam. At sinabi niya, bueno, umanggit siya ng 2 o 3, 2 bituin. Gaya ng Mars, Jupiter at Venus, iyon ay hindi ang mga ito. Ngunit ang sabi niya, tinawid nila ang kanilang mga landas at nagsama-sama at gumawa. Sabi, may 3 pantas na dumating upang salubungin ang Panginoong Hesus. At ang isa'y mula sa Angkaniham, at ang isa'y kay Shem, at ang isa namay kay Japet. At sabi, nang magkita-kita sila sa Bethlehem, ang 3 bituin na pinanggalingan nila, bawat tao sa lupa, sabi, may koneksyon sila sa mga bituin. At sabi, tanungin mo yung marinero diyan, na kapag ang buwan ay lumalabas, at ang planetang nasa langit ay lumalabas, ang paglaki at pagliit ng tubig ay hindi sumasama rito at tumutuloy. Sabi ko, hindi ko na kailangang itanong iyan sa kanya, alam ko yan. At sinabi niya, aba, may kinalaman ang iyong kapanganakan sa mga bituin doon sa itaas. At ang sabi ko, bueno, iyan ang hindi ko alam. At sabi niya, ngayon dumating ang mga pantas na ito,
At sabi niya na ang tatlong bituin na ito, nang sila'y nanggaling sa iba't ibang direksyon at nagkita sila sa Bethlehem. At sinabi nilang nakatuklas sila at sumangguni. At ang isa'y mula sa angka ni Ham, Shem at Japhet, ang tatlong anak na lalaki ni Noe. Ang sabi niya, pagkatapos ay dumating sila at sumamba sa Panginoong Hesus Kristo. At sabi nang sila'y maghiwa-hiwalay, sabi ay nagdala sila ng mga panghandog at inialay sa Kanya. At sabi, sinabi ni Hesus Kristo sa Kanyang ministeryo na kapag ang Ebanghelyong ito ay naipangaral na sa buong mundo, mga lipi ni Ham, Shem at Japhet, ay saka siya darating muli. At sinabi niya, ngayon, ang mga planetang iyon, mga planeta sa langit, habang lumilibot sila, sabi, sila'y naghiwa-hiwalay. Kailanmay hindi pa sila dumating sa lupa mula noong unang mapag-alaman. Ngunit sabi, tuwing ika-ilandaang taon, sila'y nagsasalu-salubong sa kanilang mga pag-ikot ng pagganito. Sakali mang may astronomo dito, maaari niyong malaman kung ano ang tinutukoy niya, ako'y hindi. Kaya habang sila'y nagsasali, ang sabi, nagsalu-salubong sila ng pagganyan. Sabi, sa pagsasagunita ng pinakadakilang handog na naipagkaloob sa tao nang ibigay ng Diyos ang kanyang anak. Kapag nagsalu-salubong na namang muli ang mga planetang ito sa kanilang sarili, aba sabi, siya'y nagpapadala ng isa na namang handog sa lupa. At ang sabi, ipinanganak ka sa pagsasalu-salubong ng panahong iyan. At sabi, iyan ang dahilan kung bakit ko alam ito. Bueno, pagkatapos ay sinabi ko, babae, unang-una, hindi ako naniniwala sa kahit anong tungkol dito, hindi ako relihiyoso, at wala na akong gustong marinig pa tungkol dito. Umalis na. At kaya pinutol ko agad ang ano pa mang sasabihin niya, kaya ako'y bumaba na. At sa tuwing anuman, ako'y makakasalubong ng isa sa kanila, ganyan ang nangyayari. At naisip ko, bakit ba ginagawa ng mga diablo yan? Pagkatapos ay ang mga mangangaral na nagsasabi, iyan ay diablo, pinapaniwala nila ako rito. At saka nung gabing iyon doon nang ako'y nang banggitin niya iyan, ay tinanong ko siya. Sabi ko, bueno, bakit kaya silang lahat ng mga medium at mga bagay na tulad niyan at silang mga taong nasasaniba ng diablo, iyan ang laging nagsasabi sa akin tungkol dito at ang mga ngaral na aking kapatiran ay nagsasabi sa akin na ito'y mula sa masamang espiritu. Ako'y nakinig sa kung ano ang sinabi niya nitong isa na nakabiting nandoon sa may litrato. Ang sabi niya, gaya nito, noon ay gayon din ito ngayon. At sinimulan niyang tukuyin sa akin na nang magsimula ang ministeryo ng ating Panginoong Hesus Kristo, sinabi ng mga ministro, siya ay Beelzebub, ang diablo. Ngunit sinabi ng mga diablo, siya ay anak ng Diyos, ang tanging banal ng Israel. Mga diablo, at tingnan mo sina Pablo at Barnabas nang sila'y naroong nangangaral. Sinabi ng mga ministro, ang mga lalaking ito ay nagpapatiwarik ng mundo. Sila'y masasama, sila'y ang diablo. At isang munting matandang manghuhula sa may kalye, ang nakakilala kina Pablo at Barnabas na mga lingkod ng Diyos, ang sabi, sila'y mga lalaki ng Diyos na nagsasabi sa amin ng landas ng buhay. Tama ba yan? Ang mga espiritista at mga manghuhula, mga taong nasasaniba ng diablo. Ngunit masyado tayong namimihasa sa teolohiya hanggang sa wala na tayong alam tungkol sa espiritu. Ako yung maasang mamahalin ninyo ako pagkatapos nito, pero iyay kung ano ito, ibig kong sabihin, Pentecostes din. Iyay tama. Basta't pasigaw-sigaw at pasayaw-sayaw na lang ay hindi nangangahulugang meron kang maski anong nalalaman tungkol sa espiritu. Ito'y personal na tagpo. Harap-harapan. Iyan ang kailangan ninyo. Iyan ang klase ng iglesia na inihahanda ng Diyos na itaguyod. Iyay tama kapag sama-sama silang dumating sa pagkakaisa at kapangyarihan sa espiritu. At iyan ay tinukoy niya. At sinabi niya sa akin kung paano ito di naunawaan ng ministeryo. At tiniyak niya sa akin na hindi ito naunawaan ng ministeryo. At nang sabihin niya sa akin ang lahat tungkol dito at kung papaano na si Jesus. Sabi ko, bueno, paano naman ito? Itong mga bagay na nangyayari sa akin. At alam niyo, sabi niya, iyan ay dadami at lalago. At tinukoy niya sa akin, sinasabi sa akin kung paano iyong ginawa ni Jesus. Kung paano na siya'y dumating at siya'y nasasaniba ng isang kapangyarihan na nakakaalam ng mga bagay. Sa simula pa lang at nakapagsasabi sa mga babae sa may balon, tumatangging hindi isang tagapagpagaling. Inaangkin na magagawa ang mga bagay na yun matapos na maipakita ng Ama sa kanya. Sabi ko, kung gayon magiging anong klase ng espiritu yan, ang sabi niya, ito ay ang banal na espiritu. Pagkatapos ay may kung anong nangyari doon sa kalooban ko, na napagtanto kong ang mismong bagay na tinalikuran ko ay ang siyang dahilan kung bakit ako dinala rito ng Diyos.
At nalaman kong iyon ay parang tulad lang ng mga Parisiyong iyon noong unang panahon. Mali ang paliwanag nila sa kasulatan sa akin. Kaya mula noon ay taglay ko ang sarili kong interpretasyon tungkol dito kung ano ang sinabi ng banal na Espiritu. Sinabi ko sa kanya, aalis na ako. Sabi niya, makakasama mo ako. At ang anghel ay muling tumapak sa ilaw na nagsimulang umikot ng umikot at umikot ng umikot at umikot sa kanyang paanan ng paganyan na pa sa ilaw at lumabas mula sa gusali. Umuwi akong isang bagong nilalang. Naglakad patungo sa simbahan at sinabi sa mga tao ang tungkol dito. Ay noong linggo ng gabi at noong Miyerkules ng gabi ay dinala nila ang isang babae roon, isa sa mga nurse ni Mayo na mamamatay na sa cancer. Wala na kundi tila buto. Nang ako'y lumakad upang hawakan siya, ay naroong dumating muna ang isang pangitay at ipinakita siyang nagbabalik na muli bilang nurse. At siya'y nasa listahan ng Louisville, matagal nang patay sa loob ng maraming taon. Naroon siya sa Jeffersonville ngayon nag-aalaga, matagal nang nag-aalaga ng mga may sakit sa loob ng maraming taon. Dahil tumingala ako roon at nakita ko iyang pangitain. Tumalikod ako, halos hindi ko alam kung anong ginagawa ko, nakatayo roon. Nangatog ako nang unang dalhin nila ang kasong iyan at inilatag ito doon. At ang mga nurse at kung sino-sino pang nakatayong palibot sa kanya at siyang nakahiga roon at ang kanyang muka ay hawas na at ang kanyang mga mata ay lubog na. Si Margie Morgan. Kung nais niyong sulatan siya, iyay 411 Noblock Avenue, Jeffersonville, Indiana. O kaya sumulat sa Clark County Hospital, Jeffersonville, Indiana. Hayaan ninyong siya ang magbigay ng patotoo. At ako'y nakatingin doon, at ang unang kasong yan doon upang makita'y heto't lumabas, may dumating na isang pangitain. Nakikita ko iyang babae na muling nag-aalaga, naglalakad sa paligid, maayos at malakas at malusog. Sabi ko, ganito ang sinasabi ng Panginoon, ikaw ay mabubuhay at hindi mamamatay. Ang kanyang asawa, isang napakabigating tao dito sa mga bagay ng mundo, ay tumingin sa akin ng ganyan. Sabi ko, Ginoo, huwag kang mangamba, mabubuhay ang asawa mo. Tinawag niya ako sa labas. Ang sabi, tumawag ng 2 o 3 doktor. Sabi, kilala mo ba sila? Sabi ko, oo. Aba, sabi, ako'y nakapaglaro na ng golf na kasama siya. Sabi niya, ang kanser ay bumalot na sa palibot ng kanyang mga bituka, ni hindi mo nga siya malilinis sa pamamagitan ng labatiba. Sabi ko, wala akong pakialam kung ano ang nasa kanya. Mayroon sa ibaba rito, nakikita ko ang isang pangitain. At iyang lalaki na nagsabi sa akin ang sabi, anuman ang makikita ko, na sabihin ito at ito ay magiging gayon. At sinabi niya sa akin at sinampalatayanan ko ito. Purihin ang Diyos, ilang araw mula noon ay naglalaban na siya, palibot-libot. At siya'y tumitimbang ng mga 165 libra ngayon na sa ganap na kalusugan. Pagkatapos ng ako'y tumanggap, papalayo itong umalis. Pagkaray, tinawagan ako ni Robert Dougherty at nagpunta ito rito, papalabas tuloy-tuloy ng Texas sa kabila ng mundo. At isang gabi ng mga 4 o 5 ulit, ako'y hindi makaintindi ng pagsasalita sa iba't ibang wika at iba pa. Naniniwala ako sa pagbabautismo ng banal na Espiritu, naniniwala lang ang mga tao'y makapagsasalita sa iba't ibang wika. At isang gabi, nang ako'y naglalakad sa isang katedral, San Antonio, Texas, naglalakad doon isang maliit na lalaki na kaupo rito ay nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika na tulad ng isang pumuputok na shotgun o isang machine gun ng napakabilis. Sa may likuran doon, isang taong tumayo at nagsabi, ganito ang sinasabi ng Panginoon. Ang taong naglalakad sa may plataforma ay magpapasimula ng isang ministeryong itinalaga ng pinakamakapangyarihang Diyos. At katulad ni Juan Bautistang isinugo bilang unang tagapagpauna sa pagdating ni Jesus Kristo. Kaya siya ay naghahanda ng isang mensaheng magdudulot ng pangalawang pagdating ng Panginoong Jesus Kristo. Para bang gusto kong malunod sa aking sapak. Ako'y tumingala, ang sabi ko, kilala mo ba ang lalaking yan? Sabi niya, hindi po, Ginoo. Sabi ko, kilala mo ba siya? Sabi niya, hindi po, Ginoo. Sabi ko, kilala mo ba ako? Sabi niya, hindi po, Ginoo. Sabi ko, anong ginagawa mo rito? Sabi niya, nabasa ko ito sa diaryo at karaniway, iyan ang unang gabi ng pagtitipon. Tumingin ako sa bandaroon at sinabi ko, paano ka nakarating dito? Sabi, ang ilan sa aking mga kamag-anak ay nagsabi sa aking pupunta ka rito, isang banal na tagapagpagaling at ako nga'y dumalo. Sabi ko, hindi ba kayo magkakilalang lahat? Sabi niya, hindi. Ay, nako! Doon nakita ko na ang mismong kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung saan isang beses noon ay inakala kong ito'y mali. At alam kong ako'y itong gayong paring anghel ng Diyos ay nakikisama sa mga tao na mayroong mga gayong bagay. Bagamat sila'y nagdagdag alang-alang sa mainam na bahagi at napakaraming kalituhan at napakaraming Babyloniang nandito. Ngunit nandoon ang isang tunay na bagay. Kristo. At nakita kong ito ay totoo.
Naku, lumipas sa mga taon at sa mga pagtitipoy, makakakita ang mga tao ng mga pangitay na di ba pa. Isang beses ay nahuli ito ng isang litatista nung ako'y nakatayo sa kung saan sa may Arkansas. Sa palagay ko'y doon nga, sa isang pagtitipong mga tulad nito, ang auditorium ay mga parang ganito. At ako'y nakatayo noon, pinipilit na ipaliwanag ito. Nalalaman ng mga tao, magsisiw po sila at makikinig. Mga Methodista, mga Baptist, mga Presbyterian at iba pa. At pagkatapos ay nagkataong napatingin ako, pumapasok sa may pintuan, heto itong dumarating na Ang sabi ko, hindi ko na kailangan pang magsalita dahil heto na itong dumarating ngayon. At ito'y pumaytaas at ang mga tao'y nagsimulang magtilian. Nagsipanik sa kung saan ako naroon at nagsiupo sa palibot habang papababa pa lamang ito. Isang ministro ang tumakbong paakyat at nagsabi, aba, nakikita ko yan. At siya ay hinaplit nito na kasing bulag na maaaring mapasa kanya paatras na sumuray-suray. Matitingnan nyo ang kanyang litrato doon mismo sa libro at makikita iyon. Habang siya ay paatras na sumuray-suray na ang ulo niya ay nakatungo ng paganyan, maaari ninyong makita ang kanyang litrato. At hayon itong pumirmi sa baba. Sadyang nahuli ito ng litratista ng pahayagan ng sumandaling iyon. Ngunit hindi pa handa ang Panginoon. At isang gabi sa Houston, Texas, nang naku, libo-libo at sa libo-libong mga tao, kami ay nagkakaroon ng 800,000 sa may anong tawag mo rito, sa may bandang bulwagan ng musika. Bumalik sa napakalaking Sam Houston Coliseum, at doon sa gayong debate ng gabing iyon, nang sabi ng isang ministrong Baptist, na ako'y walang iba kundi isang kalait-lait na ipokrito at isang impostor, isang relihiyosong impostor, at nararapat kalad-karing palabas sa lungsod at siya ang dapat na gumawa niyon. Ang sabi ni kapatid na Bosworth, kapatid na Branham, hayaan mo bang may mangyayari pa tulad niyan? Pahintuin mo siya. Sabi ko, hindi, Ginoo. Hindi ako naniniwala sa magulong pagtatalo. Ang Ebanghelyo ay hindi ginawa upang magtalo-talo ng magulo. Ginawa ito upang mabuhay. At sabi ko, kahit gaano pa siya hikayatin, tutungo pa rin siya sa dating gawin. Sabi ko siya, walang magagawa sa kanya na anumang pagkakaiba. Kung hindi makapangusap ang Diyos sa kanyang puso, papaano pa kaya ako? Kinabukasan ay lumabas iyon ang sabi, ipinakikita nito kung ano ang nasa kanila sa Houston Chronicle. Sinasabi, ipinakikita kung ano ang nasa kanila. Sila'y takot na pag-usapan ang kung anong ipinangangaral nila. Ang matandang si kapatid na Bosworth ay lumapit sa akin na nasa gulang na 70 noon, mapagmahaling matandang kapatid na lalaki. At tumakap sa akin ang sabi, kapatid na Branham. Sabi niya, ibig mong sabihin, hindi mo yan ipaglalaban? Sabi ko, hindi kapatid na Bosworth, hindi po Ginoo. Hindi ko iyon ipaglalaban. Sabi ko, wala itong maidudulot na kabutihan. Sabi ko, nagdudulot lamang ng magulong pagtatalo kapag nilisan natin ang plataforma. Sabi ko, nagsasagawa ako ng isang pagtitipon ngayon at hindi ko gustong magkagulo-gulo ang mga bagay ng ganyan. Sabi ko, hayaan na lang siyang magpatuloy. Sabi ko, iyan lang, siya'y nag-iingay lang. Sabi ko, nagkaroon na tayo noon ng mga tulad nila at walang maidudulot na kabutihan ang makipag-usap sa kanila. Sabi ko, aalis sila kaagad na itinataas ang kanilang sarili. Sabi ko, kung natanggap na nilang minsan ang kaalaman ng katotohanan, at pagkatapos ay hindi ito tatanggapin, ang sabi ng Biblia ay natawid na nila ang linya ng paghihiwalay at kailanmay hindi na mapapatawad pa sa mundong ito o sa darating pang mundo. Tinatawag nila itong ang diablo at wala silang magagawa rito. Sila'y nasa niba ng isang relihiyosong espiritu na siyang ang diablo. Ilan ang nakakaalam na totoo yan? Na ang espiritu ng diablo ay relihiyoso. Opo, Ginoo. Sadyang kasing fundamental ng magagawa nila. At kaya, kung gayoy hindi iyan nagiging napakainam ng sabihin kong fundamental, pero iya'y totoo. May anyo ng kabanalan at itinatanggi ang kapangyarihan nito. Iya'y tama, ang mga tanda at kababalaghan ay ang siyang nagpapatunay sa Diyos palagi. At sinabi niyang ito'y magiging sa mga huling panahon ang gayunding bagay. At pansinin, ang matandang si kapatid na Bosworth, ako, siya'y sasama sa akin at siya'y medyo pagod. Siya'y bumalik mula sa Hapon. Nandito na sana siya'y magtutungo sana sa Lubbock na kasama ko. At kaya siya'y may kaunting malalang sipon, kaya hindi siya makakapunta sa isang ganito, siya at ang kanyang asawa. At kaya siya, naisip nga ng lahat na kamukha niya si Caleb. Nakatayo siya roon, ang sabi niya, bueno kapatid na Branham, iyang labis na kagalang-galang na anyo, alam nyo, sabi niya, hayaan mong gawin ko yun. At sabi, kung ayaw mo, sabi ko, oh kapatid na Bosworth ako hindi nagnanais na gawin mo yon, makikipagtalo ka lang. Sabi niya, hindi magkakaroon ni isang salita ng pakikipagtalo. Ngayon, bago man lang ako magtapos, pakinggan nyo ito. Bumaba siya roon. Ang sabi ko, kung hindi ka makikipagtalo, o sige. Ang sabi, ipinapangako kung hindi ako makikipagtalo. Mga nasa 30,000 tao ang nagkatipon para doon sa auditorium ng gabing iyon.
Si kapatid na Wood na nakaupo sa banda rito ay naruroon ng sumandaling iyon. At nakaupo sa may auditorium na iyon. At ako, sinabi ng anak kong lalaki o sabi ng aking asawa, hindi ka ba pupunta sa paglilingkong iyon? Sabi ko, hindi. Hindi ako pupunta roon at maririnig silang nagtatalo. Hindi, Ginoo. Hindi ako pupunta at makikinig sa ganoon. Nang kinagabihan may nagsabing pumunta ka roon. Ako'y tumawag ng taxi cab, ang aking kapatid na lalaki, at may bahay at mga anak ko, kami umalis, at ako'y pumunta sa bandang itaas, sa balkonahing 30, sa bandang itaas pa ng ganyan at naupo. Ang matandang si kapatid na Bosworth ay lumakad doon na para bang isang matandang diplomatiko, alam nyo, nakopya niya ang ilang, meron siyang 600 iba't ibang mga pangako ng Biblia na kinopya roon. Ang sabi niya ngayon, Dr. Best, kung aakyat ka dito at kukunin ng isa sa mga pangako ito at pabubulaanan ito sa pamamagitan ng Biblia, bawat isa sa mga pangako ito ay nasa Biblia na nagpapatungkol kay Jesus Kristo na nagpapagaling ng mga may sakit sa panahong ito. Kung makakayang kukunin ng isa sa mga pangako ito at sa pamamagitan ng Biblia ay pasisinungalingan ito sa Biblia, ay mauupo na ako, kakamayan kita, sasabing ikay tama. Sabi niya, akong bahala diyan, kapag nakapanig ako riyan, gusto niya isa panghuli para mapawalang saysay niya ang kay kapatid na Bosworth, kita nyo? Kaya sinabi ni kapatid na Bosworth, bueno kapatid na Best, tatanungin kita ng isa. At kung sasagutin mo ko ng oo o hindi, sabi, aayusin na lang natin ang debate ngayon din. At sabi niya, akong bahala dyan. Tinanong niya ang tagapamagitan kung maaari niyang tanungin siya. Ang sabi, oo. Sabi niya, kapatid na Best, ang mga pangtubos na pangalan ba ni Jehova ay tumutukoy ba kay Jesus? Oo o hindi. Iyan ang nag-ayos noon. Iyan lang. Sinasabi ko sa inyo, nakadama lang ako ng isang bagay na sadyang nangingibabaw sa kabuang ko. Kailan may hindi ko yan naisip mismo. Kita nyo at naisip ko, ay naku, hindi siya makasagot. Iyan ang gumapos dito. Ang sabi niya, aba kapatid na Best, ako'y nangangamba. Sabi niya, ako bahala dyan. Sabi, ako'y nangangamba na hindi mo masagot ang pinakamahina kong tanong. Siya lang ay kasing lamig ng pipino at alam niya kung saan siya nakatayo. Kaya kung gayo'y naupo lang siya doon sa gayong kasulatan, sabi, gamitin mo ang iyong 30 minuto, sasagot ako pagkatapos niyan. At ang matandang si kapatid na Bosworth ay naupo doon at kinuha iyang kasulatan at ginapos ng lalaki yan sa isang lugar hanggang sa ang mukha niya ay maging pulang-pula na makapagsisindi ka pa nga ng posporo dito halos. Tumayo siya mula roon na galit at itinapon ang mga papel sa may sahig. Umanik doon at nangaral ng isang magandang sermong Campbellite. Ako isang Baptist noon, alam ko kung ano ang pinaniniwalaan nila. Kailan may hindi niya, siya ay nangangaral tungkol sa pagkabuhay na maguli. Kapag itong mortal ay nagbihis ng immortalidad, kung gayoy, magkakaroon tayo ng banal na pagpapagaling. Ay, naku, ano ba ang kakailanganin natin sa banal na pagpapagaling pagkarang maging immortal na tayo? Kapag itong mortal ay nagbihis ng immortalidad, ang pagkabuhay na maguli ng mga patay, maging ang ginawang himala ni Jesus kay Lazaro ay pinagdududahan niya. Sabi, namatay uli siya at iyan lang ay isang pansamantalang bagay. Kita nyo? At nang matapos siya ng ganyan, sinabi niya, dalhin dito yung banal na tagapagpagaling at hayaang makita ko siyang magsagawa. Mayroon silang maliit na sanaw noon, sabi ni kapatid na Bosworth. Nagulat ako sa iyo, kapatid na Best, ni hindi sinasagot ang isang katanungang itinanong ko sa iyo. At kaya siya ay naging talagang galit na galit noon. Sabi niya, dalhin dito yung banal na tagapagpagaling at hayaang makita ko siyang magsagawa. Sabi, kapatid na Best, naniniwala ka ba sa mga taong naliligtas? Sabi niya, oo. Aniya, gusto mo bang tawagin ang isang banal na tagapagligtas? Sabi, syempre hindi. Alin may hindi ka gagawing isang banal na tagapagligtas niya dahil nangangaral ka ng kaligtasan ng kaluluwa. Sabi niya, aba, syempre hindi. Sabi, alin may hindi rin ito ginagawang isang banal na tagapagpagaling si kapatid na Branham dahil sa pangangaral ng banal na pagpapagaling para sa katawan. Hindi siya isang banal na tagapagpagaling, itinuturo niya lang ang mga tao kay Jesus Kristo. At ang sabi niya, dalhin siya rito, hayaang makita ko siyang magsagawa, hayaang makita ko ang mga tao, isang taon mula ngayon at sasabihin ko sa iyo kung paniniwalaan ko ito o hindi. Sabi ni kapatid na Bosworth, kapatid na Best, yan ay tila katulad ng isa pang pangyayari sa Kalbaryo. Bumaba ka diyan sa krus at paniniwalaan ka namin. Kita nyo? At kaya naku, pagkatapos ay nagalit siya ng gusto. Ang sabi niya, hayaang makita ko siyang magsagawa, hayaang makita ko siyang magsagawa. Pinaupo siya ng mga tagapamagitan, lumakad siya sa bandaron at may isang mangangaral na Pentecostal na nakatayo doon, basta na lang niyang hinagupit siya ng tuloy-tuloy sa may plataforma. At kaya pinigil nila sila pagkatapos. Kaya sinabi ni kapatid na Bosworth, dito, wag. Kaya pinaupo siya ng mga tagapamagitan. Tumayo si Raymond Rich ang sabi, ganito ba ang ugali ng katimugang kumbensyon ng Baptist? Sabi, kayong mga ministrong Baptist? Ipinadala ba ng katimugang kumbensyon ng Baptist ang lalaking ito rito o kusa siyang pumunta?
Ayaw nilang sumagot. Sabi niya, tinatanong ko kayo, kilala niya sila bawat isa. Ang sabi nila, pumunta siya ng kusa. Dahil alam kong ang mga Baptist ay naniniwala sa banal na pagpapagaling din. Kaya pagkatapos ay sinabi niya, pumunta siya ng kusa. Kaya kung gayoy, heto ang nangyari pagkatapos. Pagkaray sinabi ni kapatid na Bosworth, alam kong si kapatid na Branham ay nasa pagtitipon. Kung nais niyang pumunta at pauwi na ang mga tagapakinig, maaari na. Kaya sinabi ni Howard, umupo ka ng walang tinag. Sabi ko, nakaupo na ako ng walang tinag. At kagyat pagkatapos ay may dumating sa malapit. Nagsimulang umikot sa palibot at alam kong ito ay ang anghel ng Panginoon. Ang sabi, tumayo ka. Mga 500 tao ang nagkapit kamay ng pagganito, gumawa ng daan, bumaba na patungo sa plataforma. Ang sabi ko, mga kaibigan, ako'y hindi isang banal na tagapagpagaling, kapatid niyo ako. Sabi ko, kapatid na best, walang kapatid na best. Sabi ko, walang di paggalang sa iyo, kapatid ko. Hindi ano pa man. May karapatan ka sa iyong mga konviksyon, gayon din ako. Sabi ko, siyempre, alam mo, hindi mo iyan mapapatunayan ang punto mo kay kapatid na Bosworth. Maging ikaw man sa kung sino mang may malawak na kaalaman sa Biblia na nakakaalam ng mga bagay na iyon. At sinabi ko, at tungkol naman sa pagpapagaling ng mga tao, hindi ko sila maaaring pagalingin, kapatid na best. Pero nandito ako tuwing gabi. Kung nais mong makita ang Panginoon na nagsasagawa ng mga himala, dumalaw ka. Ginagawa niya ito tuwing gabi. At sinabi niya, gusto kong makitang pinapagaling mo ang isang tao. Hayaang tingnan mo sila. Baka hypnotismuhin mo sila ng iyong hypnotismo. Pero sabi, gusto kong makita ito sa loob ng isang taon mula roon. Sabi ko, bueno, may karapatan ka upang suriin ang mga ito, kapatid na best. Sabi niya, walang iba kundi kayo lang na pulutong ng mga tatangatangang holy roller ang naniniwala sa mga gayong walang kwentang bagay na tulad niya. Hindi naniniwala ang mga Baptist sa ganyang kalokohan. Sinabi ni kapatid na Bosworth, sandali lang. Sabi, ilan sa mga tao diyan sa 2 linggong pagtitipong ito rito na may magandang pakikitungo sa mga mabubuting iglesyang Baptist na ito rito sa Houston na makapagpapatunay na kayo pinagaling ng pinakamakapangyarihang Diyos habang narito si kapatid na Branham at mahigit pa sa 300 ang tumayo. Sabi, paano naman yan? Sabi niya, hindi naman sila mga Baptist. Sabi, kahit naman sino'y makapagpapatotoo ng kahit ano na hindi pa rin makapagtatama nito. Sabi, sinasabi ng salita ng Diyos na tama ito at hindi mo yan mapipigilan. At sinasabi ng mga tao'y tama ito at hindi mo yan mapaninindigan. Kaya anong gagawin mo tungkol dito? Kita nyo tulad niyan. Sabi ko, kapatid na best, sinasabi ko lang kung ano ang katotohanan. At kung ako'y matapat, obligado ang Diyos na suportahan ang katotohanan. Sabi ko, kung hindi niya susuportahan ang katotohanan, kung gayo'y hindi siya Diyos. At sabi ko, hindi ako nagpapagaling ng mga tao. Ako'y ipinanganak na may kalubupang makita ang mga bagay, makitang maganap ito. Sabi ko, alam kong hindi ako naunawaan. Ngunit wala akong iba pang magagawa kundi gampanan ang kumbiksyon ng aking. Sabi ko, ako'y naniniwalang si Jesus Kristo ay binuhay mula sa mga patay. At kung ang Espiritu na dumarating at nagpapakita ng mga pangitain at iba pa, kung iya'y pinag-aalinlanganan, pumarito ka at alamin mo. Sabi ko, iyan lang. Ngunit ang sabi ko, pero sa aking sarili ay wala akong magagawa sa sarili ko mismo. At sabi ko, kung sinasabi ko ang katotohanan, ang Diyos ay obligado sa akin na sumaksing ito ay katotohanan. At nang sumandaling iyon ay may Heto siyang paparating, dumarating mismong pababa. At ang asosasyon ng mga Amerikanong litratista, ang Douglas Studios sa Houston, Texas, na naglagay ng malaking kamera doon, pinagbabawalan silang kumuha ng mga litrato, ay kumuha ng litrato. Nang sila'y narurunong pang kunan ng litrato si Ginoong Best, at siya'y nagsabi bago ako bumaba roon, sabi niya, sandali muna, meron akong 6 na makikintab ng paparating ako rito. Sabi niya, heto, kunan muna ako ng litrato ngayon. At idinuro niya ang kanyang daliri diyan sa ilong ng matandang napakabanal na lalaki ng pagganyan. Ang sabi, ngayon kunan mo ko ng litrato. At ginawa nga nila. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang kamao at itinaas ito. Sabi, ngayon kunan mo ko ng litrato. At kinunan nila ito ng ganyan. Pagkatapos ay gumanyan siya upang pumustura para sa kanyang litrato. Ang sabi niya, makikita niyo ito sa magazine ko ng ganyan. Si kapatid na Bosworth ay nakatayo roon at hindi nagsalita ni isang bagay. Pagkatapos ay basta na lang nilang kinunan ito ng litrato. Sa daang pauwi ng gabi iyon, binatang Katoliko ang kumuha nito. Sabi niya dito sa isa pang binata, sabi niya, ano kaya sa palagay mo iyan? Sabi niya, alam kong pinulaan ko siya. Iyang goiter na umalis sa lalamunan ng babaeng iyan, ang sabi ko'y hinipnotismo niya siya. Sabi, maaaring naging mali ako diyan. Sabi, ano kaya sa palagay mo iyang litrato? Ewan ko. Inilagay nila ito sa asido. Heto ang kanyang litrato. Maaari niyo siyang tanungin kung gusto niyo. Sila'y umuwi, naupo siya roon at kumitit ng sigarilyo. Masok at humugot ng isang kay kapatid na Bosworth, iyon ay negatibo. Naglabas ng 2, 3, 4, 5, 6 at bawat isa sa mga ito'y blanco.
Hindi pahihintulutan ng Diyo na ang litrato ng kanyang binabanal na matandang lalaking nakatayo roong. Kasama ang ipokritong iyon na ang kanyang ilong o kamay, ang kamaoy nanginginig sa may ibaba ng kanyang ilong, nang ganyan, hindi niya ito pahihintulutan. Inilabas nila ang kasunod pang isa at heto ito. Ang lalaki inatake sa puso, sabi nila, nung gabing iyon. At ipinadala nila ang negatibong ito sa Washington, D.C. Ito'y binigyan ng karapatang magpalathala, ibinalik muli. At si George J. Lacey, ang tagapamahala ng FBI sa pagkuha ng bakas ng daliri at dokumento at iba pa, isa sa pinakamagaling na naririto sa buong mundo, ay dinala roon at nagpatagal ng 2 araw dito para subukin ng kamera, mga ilaw, lahat ng iba pa. At nang dumating kami ng hapong iyon, sabi niya, Reverend Branham, matagal na akong naging mamimintas mo rin. Sabi niya, at sabi ko, ito'y sikolohiya. May isang nagsabing nakita nila ang mga ilaw na ito at mga bagay na tulad niyan. At sabi, alam mo, dati nang sinasabi iyan ng matandang ipokrito. Ibig niyang sabihin ay ang di mananampalataya. Ang mga litratong ito sa palibot, iyang sinagsaulo sa palibot ni Kristo, sa palibot ng mga santo. Sabi niya, iyan ay sadyang sikolohiya lamang. Ngunit ang sabi, Reverend Branham, ang mekanikal na mata nitong kamera ay hindi kukuha ng sikolohiya. Ang ilaw ay tumama sa lente o tumama sa negatibo. At hayun ito. At sabi niya, isinumiti ko ito sa kanila. Sabi niya, naku, Ginoo, alam mo ba kung gaanong halaga niya? At sinabi ko, hindi sa akin, kapatid, hindi sa akin. At kaya sinabi niya, syempre hindi pa ito magbubunga hanggang nabubuhay ka. Pero balang araw, kung ang sibilisasyon ay sumusulong at ang Kristyanismo ay nananatili, may isang bagay na mangyayari tungkol dito. Kaya mga kaibigan sa gabing ito, kung ito ang ating huling pagtitipon sa lupang ito, kayo at ako ay naitaguyod na sa presensya ng pinakamakapangyarihang Diyos. Ang aking testimonya ay totoo. Maraming mga bagay, ito'y mga ngailangan pa ng maraming mga aklat upang isulat ito. Pero nais kong malaman ninyo, ilan dito ang talagang wala ang litrato, nakakita ng ilaw mismo na nakatayo sa paligid kung saan ako nangangaral. Itaas ang inyong mga kamay sa buong gusali, sinumang nakakita na nito. Kita nyo, mga 8 o 10 kamay na nakaupo rito. Sasabihin mo, maaari bang makita nila ito at hindi ko ito makikita? Opo, Ginoo. Iyang bituin na sinusundan noon ng mga pantas ay lumampas sa bawat obserbatoryo at ni isa'y walang nakakita nito, kundi sila. Sila lamang ang tanging nakakita nito. Si Elias ay nakatayo doon na nakatingin sa lahat ng mga karosang iyon na nag-aapoy at lahat ng iba pa. At si Gehazi ay tumingin sa paligid, hindi niya sila makita kahit saan. Sabi ng Diyos, buksan ang kanyang mga mata nang sa gayoy makakita siya at pagkatapos ay nakita sila. Kita nyo? Ngunit siya isang mabuting binata, nakatayo roong nakatingin sa paligid pero hindi niya ito makita. Ito'y pinagkalupupang makita ng ilan at hindi ng iba. At iyan ay totoo. Pero ngayon, kayong mga di pa nakakita nito, kailan may di pa nakita ito. At kayong mga talagang nakakita nito sa inyong natural na mata, at kailan may di pa nakita ang litrato, subalit ang mga nakakakita sa litrato ay may higit na patunay kaysa sa inyong nakita na ito sa inyong natural na mata. Pagkat kayo sa inyong natural na mata ay maaaring mapamali. Ito'y maaaring maging isang ilusyong optikal, tama ba yan? Pero iyan ay hindi ilusyong optikal. Iyan ay katotohanan kung sa ay pinatutunayan ng siyentipikong pananaliksik na ito'y katotohanan. Kaya ginawa ito ng Panginoong Yesus. Ano kaya sa palagay mo ito kung gayon? Sasabihin mo, kapatid na Branham, ako'y naniniwalang ito ay ang sharing haligi ng apoy na gumabay sa mga anak ni Israel mula sa Ehipto hanggang sa Palestina. Ako'y naniniwalang ito ay ang sharing anghel ng ilaw na dumating sa kulungan at lumapit kay San Pedro at inipo siya at sumulong at binuksan ang pinto at inilabas siya sa liwanag. At ako'y naniniwalang ito'y si Jesus Kristo, ang sharing kahapon, ngayon at magpakailanman. Amen! Siya'y ang sharing si Jesus ngayon na sharing kahapon. Siya ay magiging ang dati pa rin si Jesus magpakailanman. At habang ako'y naumusap tungkol dito, iyang dati pa ring ilaw na nasa litrato ay nakatayo ng hindi lalampas sa 2 talampakan mula sa kung saan ako nakatayo mismo ngayon. Ya'y tama, hindi ko ito makita sa aking mga mata, pero alam kong ito'y nakatayo rito. Alam kong ito'y pumipirmi, nakatabi ko mismo ngayon. Naku, kung malalaman nyo lang ang kaibahan, kapag ang kapangyarihan ng pinakamakapangyarihang Diyos ay sumasalo at kung paano nagmimistulang kakaiba ang mga bagay.
That's a challenge. Anybody. Iya'y isang hamon sa sino man. Hindi ako mananalangin para sa mga taong walang sakit. Ako ay magsasagawa ng isang pagsuko. Ngunit ang pangitain ay nakasalaysay sa mga tao. God knows it. Alam ito ng Diyos. Hindi ako tatawag ng hanay ng pananalangin. Iiwan ko lang kayong nakaupo riyan. Ilan sa inyong mga tao ang walang prayer card? Tingnan natin ang inyong kamay. Somebody don't have a prayer card. Isang taong walang prayer card. Do not have a prayer Walang card. prayer card. Negrang binibining nakaupo rito. Nakikita kong itinaas mo ang iyong mga kamay. Tama ba yan? Tumayo ka lang para maihiwalay kita sandali. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ng banal na pero tinitingnan mo ako ng talagang matapat. You have no prayer card? Wala ka bang prayer card? Kung ihahayag sa akin ng pinakamakapangyarihang Diyos kung ano ang problema mo, ginagawa ko lang ito para sa isang pagsisimula, para lang makapagsimula. Pinaniniwalaan mo ba ako bilang, alam mong wala ni isang mabuting bagay tungkol sa akin. Kung ikay isang babaeng may asawa, ako'y hindi higit pa sa iyong asawa. I'm just a man. Ako'y isang tao lang. But Jesus Christ is the Son of God. Ngunit si Jesus Kristo ay anak ng Diyos at isinugo niya ang kanyang espiritu upang patunayan ang mga bagay nito. Kung sasabihin ng Diyos sa akin kung anong diferensya na nasa iyo at alam mong walang paraan para sa akin upang malaman pa ang lahat sa iyo, mananalig ka ba ng buong puso mo? God bless you. Pagpalain ka ng Diyos kung gayoy iniwang ka na ng alta presyon. Iyan ang kung anong nagkaroon ka. Hindi ba yan tama? And sit down. Gayoy maupo ka. You just believe Sampalatayanan nyo lang iyan ng isang beses. Inahamon ko ang kahit sino na sampalatayanan ito. Look here, let me tell you something. Tumingin kayo rito, may sasabihin ako sa inyo. Si Martha na patungo sa Panginoong Yesus. Ang kaloob na iyon ay hindi sana gumana pa, pagkaraang may pakita na ng Ama sa kanya kung ano ang gagawin niya. Ito sana ay hindi na gumana pa, pero sinabi niya, Panginoon, ako, kung naririto ka lang, hindi sana namatay ang kapatid kong lalaki. Sabi ngunit, alam kong kahit ngayon ano paman ang hilingin mo sa Diyos, ibibigay ito ng Diyos sa iyo. Ang sabi niya, ako ang pagkabuhay na maguli at buhay. Siya na nananampalataya sa akin, bagamat patay na siya, ay mabubuhay pa siya. At sino mang nabubuhay at nananampalataya sa akin ay di kailanman mamamatay. Pinaniniwalaan mo ba ito? Pakinig sa kanyang sinabi. Ang sabi niya, oo, Panginoon, ako'y naniniwalang lahat ng sinabi mo ay katotohanan. Ako'y sumasampalatayang ikaw ang anak ng Diyos na darating sa mundo. That's her approach, humbly. Iyan ang kanyang paglapit ng buong kababaang loob. Kakaiba ang nararamdaman mo, hindi ba binibini? Oo, iya'y tama. Ang munting binibining nakaupo mismo diyan sa tabi mo rin, ay dumaranas ng rayuma at karamdamang ukol sa pagkababae. Hindi ba yan tama, binibini? Stand up just a minute, a little later. Tumayo ka muna sandali, ang munting binibining nakasuot ng pulang damit. Napakalapit mo, ang pangitain ay dumating sa iyo. Arthritis? Rayuma? Karamdamang ukol sa pagkababae? Tama ba yan? At heto ang isang bagay sa iyong buhay. Merong isang mainam na tinging matuwid sa iyo. Mayroon kang napakaraming alalahanin sa buhay mo. A lot of trouble. Napakaraming problema. At ang problemang iyan ay tungkol sa iyong mahal sa buhay. It's your husband. Ito'y ang iyong asawa. Siya'y isang manginginom. Ayaw niyang magsimba. If that's right, raise your hand. Kung iya'y tama, itaas ang iyong kamay. Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Umuwi ka na ngayon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Ika'y magaling na. Nagliliwanag sa palibot mo. Lalaking nakaupo mismong kasunod din, diyan. Ikaw, Ginoo. You believe? Sumasampalataya ka ba ng buong puso mo? Nawalan ka ng isa sa iyong mga pandama. At iyay ang pandama ng pangamoy, hindi ba yan tama? Kung ito nga, iwagayway mo ang iyong kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa bibig mo ng paganito. Sabihin, Panginoong Yesus, ako'y sumasampalataya sa iyo ng buong puso ko. Pagpalain ka ng Diyos, humayo ka na ngayon at tatanggapin mo ang iyong kagalingan. Sumampalataya sa Diyos. Ano ba ang iniisip ninyong lahat tungkol dito diyan sa likod? Sumasampalataya ba kayo? Be reverent. Maging mapitagan.
May isang binibining nakaupo mismo sa likod diyan sa bandang sulok. Nakikita ko iyang ilaw na nakabitin sa ibabaw niya. Iyan ang tanging paraan na makapagsasabi ako ng tungkol dito. Diyan sa ilaw na nakabitin. Itong ilaw dito mismo ay nakabitin sa ibabaw ng binibini. Maybe just a minute if I can see. Marahil sa ilang saglit lang kung makikita ko kung ano ito. If it'll break. Ito'y The magsisimula. lady's suffering Ang with, binibini ay dumaranas ng sakit sa puso. she's looking right to me. Siya'y nakatingin mismo sa akin. And her husband sitting next to her. At ang asawa niya ay nakaupo mismo sa tabi niya. At ang asawa niya ay may ilang karamdaman. Siya lang ay nagkasakit, balisa, may sakit. Hindi ba yan tama, Ginoo? Itaas ang iyong mga kamay kung iya'y totoo. Iya'y tama. Ito'y ikaw, binibini, na may maliit na bandana riyan. Ang Ginoo, hindi ba yan tama? Hindi ba ngayon ka lang medyo nabalisa? Ikaw ay may karamdaman sa sigmura, ang lalaki. That's right. Iya'y tama. Kayo bang lahat ay sumasampalataya ng buong puso ninyo? Kayong dalawa? Tinatanggap niyo ito? Ginoo, sinasabi ko sa iyo, ikaw rin. Nakikita ko, ikaw na ang kamay mo ay nakataas. Ang bisyong paninigarilyo, tigilan mo ang gawain yan. Ikaw ay humihipit ng sigarilyo, hindi mo yan dapat na ginagawa. Binibigyan ka ng karamdaman, hindi ba yan tama? Kung ito nga, iwagayway mo ang iyong kamay ng pagganito. Iyan ang nagpapabalisa sa iyo, masama ito sa iyong nervyos. Itapon mo yaong napakaruming bagay at huwag nang gawin ito. At malalampasan mo yan at magiging maayos at ang sakit sa puso ng iyong asawa ay aalis sa kanya. Sinasampalatayanan mo ba yan? Hindi ba yan tama? Hindi kita makita mula rito at alam mo yan. Pero ikaw ay may dalang mga sigarilyo sa bulsa mo sa harap. Iya'y tama. Ilabas mo mga bagay at ipatong mo ang iyong kamay sa iyong may bahay. Sabihin sa Diyos na tapos ka na riyan sa klase ng walang kwentang bagay na yan. Uuwi ka ng maayos. Ikaw at ang iyong may bahay ay gagaling na. Blessed be the name of the Lord Jesus. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus. You believe with all your heart? Sumasampalataya ba kayo ng buong puso ninyo? Itong binibining nakaupo rito nakatingin dito sa akin. Ikaw na nasa diyan sa may harapang upuan dito, nakaupo mismo rito. Isang munting binibini na may isang nakatingin sa akin nakaupo mismo rito. Meron ka bang prayer card, binibini? Dito mismo. You don't have any Wala prayer kang card? maski anong prayer card? Sumasampalataya ka ba ng buong puso mo? You believe in Jesus Christ? Nananalig ka bang mapapagaling ka ni Jesus Kristo? Ano ang iniisip mo tungkol dito? Ikaw na nakaupo sa tabi niya, meron ka bang prayer card, binibini? You don't? Wala ka? Nais mong gumaling din? Hindi ba nais mong kumain uli tulad ng dati mong ginagawa, mawala lamang ang sakit sa tiyan? Naniniwala ka bang pinagagaling ka na ni Jesus ngayon? Stand up if you believe Jesus Christ healed you. Tumayo ka kung ikay naniniwalang pinagaling ka na ni Jesus Kristo. Nagkaroon ka ng ulseradong sikmura, hindi nga ba? Ito'y idinulot mula sa kondisyong nervyos. Matagal ka nang nininervyos sa loob ng mahabang panahon. Lalo na ng mga asido at kung ano-ano pa, o ang ibig kong sabihin, bumubuo ng asido at nagdudulot ng sensitibong mga ngipin kapag idinidighay mo ang iyong pagkain palabas sa iyong bibig. Iya'y katotohanan, opo Ginoo. Ito'y isang peptic ulcer. Ito'y nakadikit sa kailaliman ng iyong sigmura. Ito'y humihilab kung minsan matapos kumain, lalo na ng tostadong tinapay na may palamang mantikilya. Tama ba yan? Hindi ko binabasa ang isipan mo, pero ang banal na espiritu ay walang pagkakamali. You're healed now. Magaling ka na ngayon, muwi ka na, maging maayos. Ano ba ang ginagawa ninyo sa likuran sa bandaritong direksyon? Ilan sa inyo sa bandarya na walang prayer card? Itaas ang inyong kamay. Isang taong walang prayer card. O sige, maging mapitagan. Believe with all your heart. Sumampalataya ng buong puso ninyo. What about up in the balcony? Diyan naman kaya sa may balkonahe. Have faith in God. Sumampalataya sa Diyos. Hindi ko ito magagawa sa aking sarili. Ito lamang ay ang pinakadakilang biyaya niya. Kayo ba ay sumasampalataya? Masasabi ko lamang kung ano ang ipinakikita niya sa akin, gaya ng inyong pananampalataya. I say that to shake your faith. Sinasabi ko yan upang gisingin ang inyong pananampalataya. At pagkatapos ay tingnan kung saang daan niya ako aakayin. Nauunawaan ba ninyo na ito? Ito'y hindi ang inyong kapatid na lalaki. Kayo'y nakatayo sa kanyang presensya. Hindi ako ito na gumagawa nito. Ito'y ang pananampalataya ninyo na nagpapagana rito. Hindi ko ito mapapagana. Ito'y ang pananampalataya ninyo na siyang gumagawa nito. Wala akong paraan ng pagpapagana nito. Just a minute. In this corner, Sandali lang sa sulok na ito. I see a colored Ay man nakikita sitting ko there. ang isang negrong lalaking nakaupo diyan. Medyo may katandaan na nakasalamin. You have a prayer card, sir? Meron ka bang prayer card, Ginoo? Stand up on your feet a minute. Tumayo ka sandali sa iyong kinaroroonan. Pinaniniwalaan mo ba ako bilang lingkod ng Diyos? With all your heart, Ng buong puso mo?
Iniisip mong tungkol sa isa pang tao, hindi nga ba? If that's right, wave your hand. Kung tama yan, iwagay-wayang iyong kamay. Not because it's me, your brother. Hindi dahil sa ito'y ako, ang iyong kapatid. Now, you don't have a Ngayon prayer wala card. kang Don't prayer give away if card, you ever wala get nang in line paraan or para you have a makapasok ka prayer sa hanay pagkat wala kang prayer card. Now, Ngayon, if you kahit get a prayer sino card, sa inyong don't may mga raise prayer that card, seat, huwag, because you'll huwag, have a chance huwag to kayong get in line. tatayo, alam nyo, dahil magkakaroon kayo ng pagkakataong pumila sa hanay. Ngunit nakikita ko iyang ilaw na nakabitin lang sa ibabaw niya. It's never broke to a Hindi vision pa ito yet. pumapasok para maging isang pangitain. I cannot Hindi heal kita you, brother. mapapagaling, kapatid. Hindi ko makakaya. Tanging Diyos lang ang makagagawa niyan. Pero ikaw ay may pananampalataya, ika'y naniniwala. And there's some At may isang bagay, ito'y pinagmulan nito sa ibang paraan. Kung sasabihin ng pinakamakapangyarihang Diyos kung ano ang problema ng lalaki ito, maaari bang tanggapin ng lahat sa inyo ang inyong kagalingan? there's a man May isang lalaki, tiyak, na nakatayo ng 10-15 yarda mula sa akin. Kailanmay hindi ko pa siya nakita sa aking buhay. He's just a man Siya ay isang standing there. lalaki lang na nakatayo diyan. Kung ihahayag ng pinakamakapangyarihang Diyos kung ano ang diferensya sa lalaki yan, bawat isa sa inyo'y nararapat na lumabas mismo rito na isang taong napagaling na. What more can God do? Ano pa ba ang maaaring gawin ng Diyos? Is that Tama right? ba yan? Sir, Ginoo, it's nothing walang wrong. diferensya sa iyo. Ikaw ay nangihina, mayroong paminsan-minsang paggising sa gabi, lus-lus at iba pa. But that's not what you're troubled. Ngunit hindi yan ang iyong problema. Ang problema mo'y tungkol sa anak mong lalaki. At ang anak mong lalaki ay nasa tila ba isang pampamahalaang institusyon. And he has At siya ay may dalawang personalidad. Iyan ba'y tama? Iwagayway ang kamay mo kung iya'y tama. Iya'y talagang tamang-tama. Ilan na ang nananampalataya ngayon na si Jesus Kristo na anak ng Diyos ay nakatayo rito. Tayo'y magsitayo at mag-alay ng papuri at tanggapin ang ating kagalingan. Pinakamakapangyarihang Diyos, may akda ng buhay, tagapagbigay ng bawat mabuting kaloob. Ikaw ay naririto, ang siya ring Panginoong Jesus Kristo, ang siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. At Satanas, matagal mo nang niluloko ang mga taong ito. Lumabas ka mula sa kanila. Inuutusan kita sa pamamagitan ng buhay na Diyos na ang presensya ay naririto ngayon sa anyong isang haligi ng apo. Iwan mo ang mga taong ito at lumabas ka sa kanila sa pangalan ni Jesus Kristo. Bawat isa sa inyo ay magtaas ng inyong mga kamay at purihin ang Diyos at tanggapin ang inyong kagalingan bawat isa. Hallelujah, hallelujah.